Matatawag bang soulmate? Kung sa tagal ng panahon nasa isang lugar lang pala kayo at ilang beses nang pinagtagpo, subalit hindi nyo napapansin ang isa't isa. Hanggang isang araw, may taong magiging daan para lang masabi nyo sa isa't isa na kayo na pala ang itinakda. Si Uno at Charlotte ay nagkakilala sa pamamagitan ni Dos nang umattend ang dalaga sa kasal ng kaibigang si Marian at ang kapatid nitong si Third. At dito nagsimula ang kanilang love story. Nagmula sa hikahos na pamilya si Charlotte na matatawag na isang kahig isang tuka. Ang ina niya ay housewife at ang kanyang ama naman ay isang magsasaka. Payak man ang kanilang pamumuhay ay naging masaya naman sila at kontento sa kung anong meron. Kahit na hindi siya nakagraduate ng college dahil sa kawalang pera at hindi makapagtrabaho sa malaking company dahil sa walang degree, ay hindi iyon naging hadlang para mangarap ng mataas. Kaya nga nagtiyaga siyang magtinda ng isda sa talipapa para makatulong sa kanyang pamilya kahit papaano. Katuwang niya ang kanyang kaibigan na si Marion na kagaya niya, mahirap din ang buhay. Araw-araw, amoy bisugo ang beauty nila ni Marion, pero matatawag na maswerte ang kaibigan dahil maagang nabenta ang beauty nito kaysa sa kanya sa isang milyonaryong apo ni Senyor Adolfo Montero, sa isang gwapong triplets ng mag-asawang Gidon at Amelia. At hindi niya akalain na dito rin pala magsisimula ang kanyang love story nang makilala ang kanyang soulmate. Nasaan na ba kasi yung address? Tanong ni Charlotte sa kanyang sarili. Palinga-linga habang hinahanap ang mansyon ng mga Montero. Yun ang araw ng kasal ng kanyang best friend na si Marian at inimbitahan si Charlotte para dumalo. At dahil galing pa siyang Maynila, medyo na late ng kaunti. Simula kasi nang pahintuin sa pagtitinda ng isda si Marion ng boyfriend nitong si Third ay hindi na rin siya nagtinda sa talipapa. Bagkus ay lumuwas ng Maynila sa kanyang tiyahin upang doon magtrabaho at isang buwan na siya doon. Ay kalabaw! Napaigtad si Charlotte nang makarinig ng buzzer sa kanyang likuran habang nagkakandahaba ang leeg na sumilip sa mataas na bakod ng mga Montero. Hoy! Isang matangkad na lalaki ang bumaba mula sa loob ng sasakyan. Ang gwapo nito sa suot na tuxedo. I'm Dos, and you are? Naglahad kaagad ng kamay ang preskong lalaki. Kamukhang kamukha ito ni Third, pati tindig, bukod sa hairstyle. Medyo mahaba ang buhok na kinulayan naman ng brown. Dos? Aniya sa sarili. Pangalan palang two-timer na. Naisip ni Charlotte na magpakilala na rin. Charlotte, sabay abot ng kamay. Kaibigan ako ng bride at nagpunta ako para mag-attend sa kasal. Kasabay nito ay paliwanag ni Charlotte. Napangiti ang binata. Oh really? Tamang-tama at pupunta rin ako. Come on, let's go. At inalalayan na siya nitong sumakay ng kotse. Naramdaman pa ni Charlotte ang palad ni Dos sa kanyang siko. Nang magtama ang titig nila, ay bahagya siyang kinindatan ng lalaki na naghatid sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Nang akmang kakabitan ng seatbelt, nagkukumahog siyang inagaw iyon. Ako na, nakakahiya naman sa'yo. Nakisakay na nga lang ako. Mahinhin niyang ngiti. Tumawa naman ng lalaki na tila naaliw sa kanya. You know what? I like you. May boyfriend ka na ba? Walang pakundangang tanong ni Dos sa kanya habang nagsisimula ng mag-drive. Umiling si Charlotte dahil yun ang totoo. May nagpapalipad hangin sa kanya sa Maynila, subalit hindi naman niya type. Ang gusto niya talaga ay yung lalaking may kotse, may stable na trabaho at may malaking savings sa bangko para sakali man may ipon na for the future. Dahil kung mag-aasawa lang din naman siya at sasakit ang kanyang bangs, wag na lang. Kung ganoon, pwede ba kitang ligawan? Sa muli ay tanong ni Dos na nakangiti pa sa kanya. Masyado itong mabilis at walang preno. Ngayon pa nga lang sila nagkakilala ay ligaw na agad. Nakapasa naman sana ito sa standard niya dahil gwapo at may kotse. Pero ang hindi niya lang nagustuhan, masyado itong mabilis. Paano kung playboy pala ito? At 6 silang nakapila. Ay naku, kailangan niya munang magpakipot ng kaunti. Kikilalanin niya muna ang lalaki. Pwede naman kaso Dos, medyo pa hard to get nga lang ako, baka mahirapan ka sa akin. Natatawa niyang saad bagaman seryoso sa kanyang ibig sabihin. Sinabayan siya nito ng tawa. Kaya ko namang daanin sa paspasan.
Hindi niya alam kung nagbibiro si Dos, pero kinabahan siya. Bukod naman kasi sa mayaman at gwapo ang nais niya, ay tumitingin din siya sa attitude. Ang gusto niya ay complete package. Madatong, gwapo at gentleman. Naku, hindi tayo pwede sa paspasan. Gusto ko kasi yung dahan-dahan. Aniyang sinakyan ang sinabi ng lalaki. Kunwari ay nagbibiro siya, subalit may laman ang kanyang sinabi. Gusto niya tuloy ma-turn off dito. Tumawa na naman si Dos. Tila ba, aliw na aliw ito sa kanya. E di dahan-dahanin lang natin. Bahagya siyang nilingon at pinasadahan ng tingin ng katawan niya. At kinilabutan siya dun. Hindi lang talaga siya sanay makarinig ng ganun. Pero ayaw naman niyang i-judge yung tao. Lalo na't hindi naman niya kakilala. Baka naman talagang palabiro lang at wala namang laman ng sinabi. Mabuti na lang at dumating na sila sa simbahan at hindi tumagal ang kanilang usapan. Agad siyang bumaba ng kotse matapos ngitian si Dos at magpasalamat. Sabay silang pumasok sa loob at naghanap ng bakanting upuan. Nagsimula na rin ang seremonya ng kasal kaya nalipat ang kanyang buong atensyon sa magandang kaibigan na siyang ikinakasal ngayon. Sa wakas ay lalagay na rin ito sa tahimik na buhay at masayang-masaya siya para rito. Samantala naman si Uno ay kadarating lang sa simbahan. Isa ito sa mga triplets ng mag-asawang Amelia at Gidon, apo ni Don Alfonso. Naiiba sa tatlo, tahimik kumpara kay Dos, subalit may itinatago ring kalokohan. Noong high school ito ay nalulung din sa barkada at natikman ng bawal na gamot. Lahat yata ng bisyo, pinasok na nito. Alak, sugal at sigarilyo. Isa sa mga sakit ng ulo ng Don Adolfo at mag-asawang Montero. Kaya nga pinababayaan na lang sa kagustuhan niya. Pero dumating ang araw, nananawa si Uno at gustong ayusin ang buhay nang minsang kausapin ito ng abuelo na tanging sila lamang. Sinabi ng kanyang abuelo na nais nitong magbago siya bago mamatay at dito naantig ang kanyang puso dahil nalaman niyang nagpakasal si Third dahil sa kadahilanang ang mahal nito ang abuelo na handang gawin ang lahat para dito. Wala siyang ipinangako sa kanyang abuelo na magbabago, bagkus ay kanyang sisikapin. Dahil si Dos ay talagang mas malala kumpara sa kanya. Nakadama siya ng konsensya ng kung baka dahil sa kanya kaya lalong nagkakasakit ang kanilang lolo. Kaya umiwas na siya sa barkada. Pero heto, tinatawagan pa rin siya ng isa sa kanyang mga kaibigan. Malapit na noon matapos ang seremonya ng kasal ni na Third at Marion nang mag-ring ang kanyang cellphone. Wala namang gaanong nakapansin sa kanya paglabas dahil sa gilid ng simbahan siya dumaan. Abala kasi ang bisita sa ikinakasal, kaya pati ang magulang niya hindi siya napansin. Or maybe hindi lang talaga siya binigyan ng pansin. Kagabi ay kinausap pa siya ng ama tungkol sa kanyang pagbabago at katulad ng dati, wala siyang ipinangako. Gusto niyang gawin kapag handa na siya. Akala ko ba darating ka? Tanong ni Manuel sa kabilang linya nang sagutin ng kanyang cellphone. Isa sa kanyang mga kaibigan, kagrupo, barkada at kasama sa mga kalokohan. Mamaya pag natapos na ang kasal ni Third, pupuslit ako. Pabulong niyang tugon at baka may makarinig sa kanila. May usapan kasi silang lalakarin ngayong araw. Hihintayin ka namin. Bago nito ay binaba ang kabilang linya, ay paalam sa kanya. Siya naman ay isinuksok na muli ang cellphone sa bulsa. Pabalik na sana siya sa loob ng simbahan nang may mahagipang kanyang paningin. Isang pamilyar na mukha ng babae na kung hindi siya nagkakamali, nakita niya na. Hindi lang niya matandaan kung saan. Baka isa sa mga babae ni Dos dahil katabi ito ng kapatid niya. Wala talagang kupas ang pagiging playboy ng kapatid niya. Dapat ito ang magbago't hindi siya. Matapos nilang magpalitan ng ngiti, bumalik na siya sa kanyang pwesto. Nagawa pa niyang lingunin ng babae, subalit nakatingin na ito sa dalawang ikinakasal. Nang mapasulyap siya kay Marion, tsaka niya napagtanto na kaibigan nga pala nito ang babae kaya pala ito pamilyar dahil minsan na silang nagkita. Lo! Dad! Napukaw ang atensyon niya sa malakas na sigaw ni Third at ng kanyang ama. Halos katatapos lamang ng seremonya noon ng kasal at kasalukuyang kausap lang nito ang kanyang lolo. Dahil dito, nagkagulo ang lahat sa loob ng simbahan. Agad binuhat ng dad niya ang kanilang abuelo at dinala sa labas ng simbahan, tuloy-tuloy sa nakaparadang kotse.
Hindi na siya nakahabol para sumama sa hospital dahil sa mabilis na pangyayari kahit ang mga bisita'y nabigla sa kaganapan. Siya na lamang ang humingi ng dispensa sa mga naroon dahil tiyak niyang hindi makakabalik agad ang bagong kasal. Si Dos ay nakita niyang nagmamadaling umalis, baka hahabol ito sa hospital. Hello Bes, okay lang ako. Huwag mong alalahanin, ako nang bahala sa sarili ko. Paalis na rin sana siya nang mamataan ng babaeng kaibigan ni Marion na nakatayo sa labas ng simbahan. Kausap nito marahil si Marion. Nag-buzzer agad siya upang kunin ang atensyon ng babae. Nagtataka si Charlotte nang makita ang isang pamilyar na lalaki na siyang may-ari ng kotse na nag-buzzer sa kanya. Kamukhang kamukha ito ni Third. Tsaka niya lang na-realize na oo nga pala, triplets ang mga ito. Natandaan kasi niya si Dos. OMG! Ito yung lalaki na kangitian niya kanina sa loob ng simbahan. Bakit parang kinilig siya? Ihatid na kita, pasensya ka na sa nangyari. Ani Uno sa dalaga. Nagdalang hiya pa si Charlotte. Huwag na, salamat na lang. Malayo sa Maynila ang uwi ko. Alam kasi ni Charlotte na nag-aalala ito sa abuelo. Sumunod ka na sa hospital. Dagdag niya pa rito. Sa hospital din naman ang tuloy ko pagkagaling sa Maynila. I'm sure okay lang si Lolo, kasama naman sina Mom and Dad. Nandun din sina Mario na Third kaya halika na. Pamimilit nito sa kanya. Ngumiti si Charlotte. Sige na nga. Saka siya napilitang sumakay. Ngumiti naman si Uno. At sa simpleng paghatid sa kanya ni Uno, iyon na pala ang magiging simula ng kanilang love story. Habang si Uno ay binubulabog ng masamang balita na wala ang kanyang abuelo habang pabalik siya ng Vista Alegre matapos ihatid si Charlotte. Naihimpil niya ang kanyang sasakyan sa kabiglaan na hindi alam ang gagawin basta ilang oras siyang tulala at namamasa ng luha ang kanyang mga mata. Nawala ang kanyang abuelo na hindi niya naipakita ang kanyang pagbabago. Sising-sisi siya at walang mukhang maiyaharap sa mga magulang ngayon na naging suwail na apo. Sa halip na tumuloy sa Vista Alegre, ay sa kanyang kondo siya tumuloy ng uwi. Kumuha siya ng bote ng alak at nagpakalango. Sorry Lo, hindi ko sinasadya. Promise, magbabago na talaga ako. Umiiyak niyang bulong. Kinabukasan, habang abala si Charlotte, ay may unknown number na tumatawag sa kanya at hindi niya inaasahang si Dos pala ang nasa kabilang linya. Kung paano nito nakuha ang kanyang number ay hindi niya alam, baka kay Marian. Hi Dos, napatawag ka? Tanong niya rito. Gusto kitang puntahan. Bad trip ako ngayon eh. Wala na si Lolo. Pagbabalita nito sa kanya. Ha? Bakit? Gulat niyang tanong at natuto pang bibig. Nakita niya sa kasal ni na Mario na hirap itong huminga nang isugod sa hospital. Yun na pala ang katapusan ng matanda. Napa-sign of the cross tuloy siya. Hindi na umabot ng buhay sa hospital. Mahina na kasi si Lolo. Pasensya ka na rin kahapon, hindi na kita naihatid. Magkita tayo Charlotte ngayon. Okay lang ba na pupuntahan kita? Ha? Sige, ako na lang ang pupunta sa'yo. Bahagya siyang nag-alala kay Dos dahil kahit papaano, ramdam niyang mabigat ang loob nito at nais niyang damayan. Pumayag naman agad siya nang sabihin kung saan sila pwedeng magkita. Nasa Maynila din pala ang lalaki. Inisip niyang kung si Uno din ba ay nakauwi na sa Vista Alegre at kung alam na nito ang nangyari. Saglit siyang nagpaalam sa kanyang tiyahin na aalis para kitain si Dos at pinayagan naman siya. Habang paalis, tinawagan naman siya ni Marian at yun na nga ang ibinalita rin sa kanya, ang nangyari sa abuelo ni Third. Oo, nabanggit na sa akin ni Dos ang tungkol dyan. Condolence sa Montero family. Aniya kay Marian. Ano? Si Dos? Gulat pa nitong usal na hindi makapaniwala. Oo, bakit parang nagulat ka yata? Nagkakilala na kami noong kasal nyo. Isinabay niya ako mula sa bahay ng mga Montero hanggang simbahan. Kaya nagkapalagayan na kami ng loob. Hindi lang yun, Bes. Nagpaalam siya sa akin na manliligaw. Ano? Bes, wag na wag mong sasagutin si Dos kapag nanligaw. Magsisisi ka. Napaka-playboy niyan, sinasabi ko sa'yo. Hindi lang isang babae ang dinala niya sa mansyon. At kahit si Third, sinasabi sa akin ng tungkol sa bagay na yan, so please, lumayo ka sa kanya. Talak ng concern niyang best friend na para bang nakakasiguro itong sasagutin niya ang lalaki.
Ganun ba? May usapan pa naman sana kaming magkikita ngayon kaya wag na lang siguro. Basta best, tandaan mo yung sinasabi ko sa'yo, okay? Bye muna, busy ako ngayon. Marami kaming inaasikaso. Tumawag lang ako para humingi ng dispensa dun sa nangyari. Okay friend, salamat sa info, ayos lang yun. Sige, asikasuhin mo na muna ang dapat. Nang maibaba ang linya, nagpadala na lang si Charlotte ng mensahe kay Dos na hindi siya makikipagkita dahil busy siya. Pero nagset lamang ito ng petsa na kung kailan siya available at tumuo na lamang. At ang sabi ay pupuntahan siya sa bahay ng tiyahin kaya ibinigay niya ang kanyang address. Samantala si Uno, nangako sa puntod ng kanyang lolo na magbabago. Kung dating sakit sa ulo ng mga magulang, ngayon ay sisikapin niyang maging mabuting anak. Sinamantala niya na rin ang pagkakataong humingi ng tawad dito sa problemang ibinigay niya noong ito ay nabubuhay. 3 araw matapos ang libing ng abuelo, tinawagan niya si Charlotte. Nitong huli ay madalas sa cellphone lamang sila nag-uusap at nabalitaan niyang ginugulo ito ni Dos. Samantalang may masama itong ginawa kay Nurse Mandy. Hindi niya mapapayagan na lahat ng babae paglalaroan ng kapatid. Ilalayo niya si Charlotte dito, subalit hindi sinasagot ang kanyang tawag. Nakita niyang paalis noon si Dos at naulinigan niyang may kausap ito sa cellphone at mukhang si Charlotte ang kikitain kaya inunahan niya na ang kapatid dahil may dadaanan pa ito. Hi, kanina ka pa? Tanong ni Charlotte kay Dos nang dumating siya sa pinag-usapan nilang lugar ng binata. Makulit talaga kasi ang lalaki kaya pinagbigyan niya. Sinuyod muna siya ng tingin nito bago nagsalita. Si Uno to, kapatid ni Dos. Alam kong hindi mo napansin pero gusto ko lang malaman mo. Nakahatid ko lang kahapon sa kasintahan ni Dos. Saad ng seryosong lalaki. Natigilan saglit si Charlotte dahil nalito siya sa dalawa. Magkamukha lang kasi talaga eh. Samantalang hindi naman yun ang una nilang pagkikita pero hindi niya nahalata ang pagkakaiba ng dalawa. May girlfriend na si Dos? Bulalas ni Charlotte. Presko kasi ito, akala niya single. Tama pala talagang sinabi ni Marian. Yes, hindi lang isa kundi marami. Kaya kung ako sa'yo, layuan mo na siya habang maaga pa. Wika nito sa seryosong boses. Ikaw Uno, may GF ka na ba? Desperadang tanong ni Charlotte sa lalaki. Naisip niya lang na total naman hindi na pwede si Dos. Baka ito ay pwede na sa kanya. Ha? Bakit napunta sa akin ang topic? Namula ang dulo ng tenga nito. Pakiramdam nga ni Charlotte, nag-blush ang lalaki. Mukhang hindi pa ito nagkaka-GF. Sagutin mo yung tanong ko, may GF ka na ba? Oo at hindi lang naman ang isasagot mo. Inis na saad ni Charlotte. Napakamot ito sa ulo bago at tubiling sumagot. Wala pa. Lumapit naman kaagad si Charlotte sa lalaki at ikinawit ang kanyang braso. Simula ngayon, boyfriend na kita ha. Tayo na babe. Ngiti ni Charlotte kay Uno. Nag-blush naman ang lalaki at napakagat sa ibabang labi. At siya naman ay napapangiti. Ang gwapo nito sa reaksyon na yun. Nagbibiro lang, ikaw naman. Pero pwede mo ding tutuhanin kung type mo ko. No boyfriend since birth to. Wala kang poproblemahin kapag mag-asawa na tayo. Marami akong alam. Pasasayahin kita araw-araw. Pahayag pa niya na lalong ikinatahimik ng torping lalaki. Minabuting umalis na sila bago pa dumating si Dos. Naisip niyang yun na lang din ang gawing rason para tantanan na siya ni Dos. Simula nun ay mas naging close nga sila ni Uno. Hindi niya alam kung sinasakyan ito ang sinabi niya. Pero pagdating niya ng bahay, inuulan na siya ng mensahe mula rito na parang concern. Kinikilig naman si Charlotte habang nire-replyan si Uno. Babe na rin ang tawag niya sa lalaki, maging ang number nitong nakasave sa kanya. Ang kaso, galit na galit si Dos nang tawagan siya dahil nga hindi siya sumipot sa kanilang usapan. At para tigilan siya, sinabi niyang sila na ni Uno at pagkatapos ay binlock ito sa messenger. Galit siya sa babaero kaya sorry na lang ito. Pero kinagabihan, binulabog sila ng ingay sa labas at si Dos yun. Galit sa kanya nang dahil nga sa sinabi niyang boyfriend na niya si Uno. Nagwala pa ito kaya nagalala na ang tiyahin niya at tumawag ng pulis. Tsaka lang ito napilitang umalis. Pinagalitan tuloy siya ng kanyang tiya dahil sa lalaki. Inis na inis naman si Charlotte na ibinalita kay Uno ang nangyari. Kaya kinabukasan, nakipagkita ito sa kanya sa mansyon.
Umuwi muna siya ng barangay Lipa at sasamantalahin na rin niya ang pagkakataong madalawang magulang. Hihintayin kita sa mansyon. Wika ni Uno kay Charlotte. Excited siya dahil ilang araw ding hindi nakita ang babae. Sige babe, kadarating ko lang sa bahay. Napangiti pa siya sa reply nito. Nagtungo muna si Uno sa silid upang magbihis. Nagwisik din siya ng kaunting pabango. Tsaka siya bumaba nang mag-chat ang babae sa kanyang nasa baba na at inaantay siya. Saktong kausap nito si Marian. Nakangiti siyang lumapit sa babae. Habang nag-uusap sila, sakto namang pagdating ni Dos na galit at mabilis na siyang sinuntok. Walang iya ka talaga Uno. Bakit si Charlotte pa? Ang daming babae dyan ang kapal ng mukha mo. Bakit yung mahal ko pa? Akala mo ba hayaan kong maging masaya kayo? Sa harapan niya ay inamin ni Dos ang damdamin nito kay Charlotte na hindi siya makapaniwala matapos nitong galawin si Nurse Mandy. Anong klaseng tao ba ito? Hindi niya hayaang madungisan nito ang pagkababae nang sa tingin niya ay gusto niya na rin. Matapos niyang sabihin kay Dos na hindi siya takot dito at isusumbong sa magulang ang ginawa nito kay Nurse Mandy, ay inilayo niya si Charlotte sa lalaki. Kahit papaano, kumalma ito sa kanyang sinabi. Nag-alala ako sa'yo. Dahil sa akin, nag-away tuloy kayo ni Dos. Habang ginagamot ni Charlotte ang pumutok na labi ni Uno, ay saad niya. Nagulat na lamang siya sa biglang pagsulpot nito kanina. Hindi siya makapaniwala na kaya nitong saktan ng sariling kapatid kahit nasa harapan pa sila ni Marian. Nasa tahimik silang lugar ngayon at nananatili sa loob ng kotse. Kung hindi ko kasi sinabi kay Dos na magkasintahan tayo, baka hindi siya nagalit ng katulad kanina. Pasensya ka na talaga Uno sa akin. Muli ay paghingi ni Charlotte ng pasensya sa butihing lalaki nang hindi ito magsalita. Hayaan mo na, mas mabuti nga yun at nang paniwalaan niya. Magkanwari na lang tayo para tantanan ka na niya. Charlotte, mag-iingat ka. Kilala ko si Dos. Pinakekailaman na niya lahat ng babaeng nagugustuhan nito. Nag-aalalang saad ni Uno sa kanya. Naramdaman niyang concern ito sa kanya at nagpapasalamat siya rito. Wala silang ginawa ni Uno kundi ang mag-usap lamang sa araw na yun. Unti-unti, nakikilala niya ang lalaki, maging ang pamilya nito. Si Dos ay may malaking inggit nga raw sa kapatid na si Third dahil paborito ito ng abuelo na deserve din naman ng lalaki. Mabait nga raw si Third at aminado ang lalaki na hindi rin ito naging mabuting anak sa mga magulang at apo sa pumanaw na abuelo. Pero tingin ni Charlotte, may mabuting puso naman itong itinatago. Lahat naman tayo, may kahinaan at alam niya yun. Inay, si Uno ho, anak ng mag-asawang Montero. Pagpapakilala niya sa ina nang ihatid siya ng binata. Tinignan nito si Uno at nginitian. Naku, ang gwapo naman pala ng apo ni Don Adolfo. Condolence iho, sadyang maiksi ang buhay. Sabi pa ng kanyang ina at nagkukumahog na pinatuloy ang gwapong binata. First time na may aakyat sa kanya ng ligaw. Mayaman na magandang lalaki pa. Feeling tuloy ngayon ni Charlotte ang ganda-ganda niya. Okay po, pasensya na po sa pagpunta ko. Sabi naman ni Uno. Naku, walang anuman. Maiwan ko muna kayo at maghahanda lang ako ng merienda. Pagkuway tumalikod ang kanyang ina. Naiwan silang dalawa sa maliit nilang sala. Habang inililibot ni Uno ang paningin nito sa kabuuan ng bahay, ay sinamantala naman ni Charlotte na pagmasdan ng lalaki, pero saglit lang din yun nang sulyapan siya nito. Babalik na ako bukas sa Maynila. Isang araw lang talaga ang paalam ko kay Tia. Pwede mo rin akong puntahan doon kung gusto mo lang naman. Walang kiming saad ni Charlotte. Ihahatid kita bukas, total naman wala akong gagawin. Alam kong nakabantay si Dos sa'yo. Kung maaari wag mo nga hayaang malapitan ka niya. May halong pakiusap ang tono ni Uno. Halatang nag-aalala sa kanya kaya napapangiti siya. Ngiting may laman. Naisip niyang masarap sigurong maging totoong boyfriend si Uno. Caring and sweet. Ito na talaga yung hinahanap niyang complete package. Sige, ikaw ang bahala. Gusto ko rin namang makasama ka, babe. Biro niya lang yon pero malapit sa katotohanan. Tinignan siya nito ng seryoso. Pinag-iisipan kung sasagutin siya. Sana nga mapa-oo na lang niya si Uno para naman hindi na awkward kapag magkasama sila. Yun bang pwede niya na itong landiin, pwede nang hawakan kahit saan, pwede nang yakapin. Para kasing ang bango-bango ng lalaki, amoy baby.
Naku Charlotte, magtigil ka, ikalma mo. Saway niya sa sarili. Mabuti na lang at dumating ang kanyang ina na may dalang merienda. Ikaw ba Uno ay nanliligaw na sa anak ko? Gustong mapaubo ni Charlotte sa narinig mula sa kanyang ina. Sumisimple lang ito pero mas malala pa sa kanya. Naku inay! Opo. Putol ni Uno sa sasabihin niya, rason para mapatingin dito. Ay sana nga totoo. Ang kaso, mukhang sinakyan lang naman ito ang sinabi ng kanyang ina. Pero bakit ganun? Parang kinikiliti siya. Bakit parang nasa alapaap na siya? Malapit na bang matupad ang pangarap niyang complete package? Kung okay lang po sana. Tanong pa nito sa kanyang ina. Mahinhin naman ang umiti ang inay niya. Naku iho, walang problema. Dalagang-dalagang anak ko. At ikaw ang kauna-unahang nanligaw sa kanya. Masayang tugon naman ito bago siya binalingan. Charlotte anak, wag mo nang pahirapan pa si Uno. Sayang yan, baka mapunta pa sa iba. Ngisi-ngisi nitong sabi bago sila iniwan. Magmerienda muna kayo dyan ha? Pahabol pa nito at tumalilis paalis. Naiwan silang nakatitig sa isa't isa pero unang nagbaba ng tingin ng lalaki. Hindi niya alam kung anong iniisip pero hindi naman ito nagsalita. Magmerienda ka muna. Patay mali siya niyang inabot ang isang baso ng juice sa tinapay. Charlotte, tutuhanin na lang kaya natin, total naman. Nagustuhan ako ng inay mo. Agaw nito sa kanyang atensyon. Nawalan siya ng kibo pero wari ba, tumalon sa tuwa ang kanyang puso. Totoo ba? Late na yata siyang nakapag-react. Alam kong ito ang makakabuti. Ayoko mapahamak ka dahil sa kapatid ko. Gawin na natin tong official babe. Babe? Pag-uulit niya rito. Nangingislap ang kanyang mga mata dahil sa tuwa. Yes babe. Yes, as in boyfriend na kita? Ganon siya kasayang tanong. Tumango-tango ito habang nakangiti. Siya naman, unti-unting tumayo. Wait lang Uno ha, may kukunin lang ako sa kwarto. Pagkaway dali-daling tumalikod at alam niyang napapasunod ito ng tingin sa kanya. Pagdating sa loob ng kanyang silid, doon niya pinakawalan ang tinitimping kilig. Nangisay at namilipit siya sa ibabaw ng kanyang kama. Kinabukasan, maaga pa ay nag-buzzer na si Uno sa tapat ng kanilang bahay. Ready na rin siya noon para ihatid nito sa Maynila. Yun kasi ang araw na usapan nilang babalik siya sa kanyang tiyahin. Wala naman siyang ibang dala kundi ang kanyang maliit na sling bag na pinaglalagyan ng cellphone at wallet. Nakapagpaalam na rin siya sa ina kaya kaway na lang ang ginawa niya. Naging banayad ang pagmamaneho ni Uno habang masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Nabawasan na rin ang pagkailang ni Uno dahil halos magdamag silang nag-usap ni Charlotte para makilala lamang ang isa't isa. Pagdating sa Maynila, ipinakilala na naman ni Charlotte ang kanyang boyfriend sa kanyang tiyahin. Inakala kasi nitong si Uno ay si Dos na nanggulo sa kanila noong nakaraang araw. Si Uno naman ay humingi ng dispensa sa kanyang tiyahin dahil sa ginawa ng kapatid nito at nangakong hindi na mauulit. Paano, aalis na ako babe. Kita na lang tayo bukas, pupuntahan kita. Pagpapaalam ni Uno kay Charlotte. Paano yan, mas galit si Dos sa'yo ngayon. Hindi kaya ikaw naman ang delikado niyan? Nag-aalala niyang tanong. Kaya kong alagaan ang sarili ko, sige na, bye na. Pasakay na sana si Uno sa kotse. Kaso lang, pinigilan ito ni Charlotte sa braso at panakaw na hinalikan sa pisngi pagkatapos nagtatatakbo papasok ng bahay. Saglit natulala si Uno pero napangiti naman kalaunan. Si Charlotte ay nakasilip sa pinto habang nakikita ang boyfriend na nakangiti habang pasakay ng kotse. Kinabahan siya dun pero ayos lang, nakakiss naman siya. Nangingiti siyang umalis sa pinto pero nagulat pagkakita sa tita niyang nakatingin sa kanya. Nagtataka marahil sa kanyang reaksyon. Nako, si pamangkin in love na. Sunod ba nito ay mag-aasawa ka na? Tudyo ng tiyahin. Tiya talaga, para kinikilig lang mag-aasawa na agad. Pero kung si Uno naman ayos lang. Natatawa siya at pakending na tinungo ang silid. Samantala si Uno pagdating sa kanyang kondo, nadatnan niya si Dos na nag-aantay sa labas. Talagang sinadya nitong lumuwas ng Maynila dahil alam ng lalaki na dito siya nito makikita. As usual,
Galit na galit ang kapatid. Agad siyang kinwelyuhan tsaka malakas na sinuntok sa muka dahilan para mabalandra siya sa simento. Mga agaw ka, papatayin kita Uno. Muli siyang dinaluhong ng lalaki at binigyan ng suntok at kung hindi siya lalaban, babasagin ito ang muka niya. Nang akmang susuntukin siya ng lalaki, ginantihan niya ito ng suntok. Kung galit ito ay ganun din siya. Hanggang sa nagpambuno ang dalawa, walang gustong magpaawat. Kapwa na duguan ng muka, pareho ng hingal. Hanggang silang dalawa ay pareho ng hindi makagulapay. Si Dos ay nakaupo na sa semento, putok ang labi. Ganon din si Uno, hingal man, masamang nakatingin sa kapatid. Babalikan kita. Pasuray na tumayo si Dos at tinungo ang sariling kotse at masama siyang tinignan. Tahimik na sinundan ng tingin ni Uno ang sasakyan ng kapatid na papalayo na. Alam niyang si Charlotte na naman ang tutunguhin ito, kaya nag-aalala siya sa kanyang kasintahan. Hindi niya na talaga alam ang gagawin kay Dos. Malala na talaga ito. Babe, napatawag ka. Na-miss mo agad ako? Bungad ni Charlotte sa kanya. Makinig ka sa akin. Huwag kang lalabas ng bahay ha. Galing dito ang kapatid ko at nagbanta siya. Nag-aalala ako sa iyo, baka puntahan ka niya dyan. Dinig ni Charlotte na tila hingal na hingal si Uno. Alam mo nakakainis niyang kapatid mo. Ano, magtatago na lang tayo habang buhay? Matatakot sa kanya? Naiinis na si Charlotte. I'm sorry pero sa ngayon sundin mo muna ako. Okay, oo na, susundin na kita. Pero okay lang ba kung puntahan kita dyan? Nag-aalala din kasi ako sa'yo. Naisip ni Uno na mas makabubuti nga kung magkasama sila ni Charlotte para maprotektahan niya ito. Okay lang ako babe, sige hintayin kita dito. Dali-dali namang pinatay ang linya ni Charlotte pagkaalam lang niya sa address ng kondo nito at bago pa dumating ang kapatid nito ay umalis na siya. Naiinis na nga ang tiya niya dahil hindi na siya makapagtrabaho. Si Uno naman agad pumasok sa loob at doon niya iintay ng nobya. Nadatnan nga ni Charlotte na duguan ang mukha ni Uno at may sugat sa labi, maging sa kilay at sa panga at sa ilong. Nadagdagan ng pasa nito noong nakaraang suntok ng lalaki. Hindi ba pwedeng isumbong na natin siya sa pulis? Natatakot na ako sa kanya babe. Habang naghahagilap ng gamot si Charlotte sa loob ng bahay ni Uno, ay wika nito. Wala naman tayong mabigat na rason para ipapulis si Dos. Iisipin nila na away magkapatid lang yung kanina. Isa pa, inaalala ko si Mami. Basta mag-iingat na lang tayo. Hinubad ni Uno ang marumi nitong suot na polo, tsaka itinabi. Siya naman ay pumuesto sa harapan ng nobyo para gamutin ang sugat. Awang-awa siya sa ayos ng lalaki. Napabuntong hininga siya habang dinadampian ng cotton buds na nilagyan ng gamot ang mga sugat ng lalaki. Napapangiwi kasi ito at alam niyang mahapdi yun. Marahan naman niyang hinihipan ng sugat ng lalaki. Salamat babe. Nahihiya pa ang lalaki sa kanya. Paano kung balikan tayo, balikan ka at gawin ulit sa'yo to? Hindi pa rin mapalagay si Charlotte at nanatiling nag-aalala. Alanganin siya nitong hinawakan sa magkabilang balikat. Nandito ako Charlotte. Poprotektahan kita, promise. Tinitigan siya sa mga mata ng lalaki at sapat na yun para mapanatag ang loob niya. Salamat Uno pero higit na dapat mag-ingat ay ikaw. Dahil nakita mo naman diba, nagawa ka niyang saktan. Oo naman, hindi na mauulit ang pangyayaring to. Bukas sa bahay na muna ako ni na mama at alam kong hindi ako magagalaw ni Dos doon. Basta kung may mangyari tawagan mo ako, okay? Ngiti nito at nagawang gagapin ng kanyang palad. Tumango siya at nginitian ng nobyo. Sa mainit nitong palad, napanatag na muli ang loob niya. Pansamantala, nanatili si Charlotte sa kondo ng nobyo at baka balikan ito ni Dos. Tiwala naman siya kay Uno na walang mangyayari sa kanila. At kung meron man, walang problema sa kanya. Mahal naman niya ang lalaki at handa niyang ibigay ang lahat dito, ang kanyang buong tiwala. Ano? Abay, gabing-gabi na Charlotte. Angil ng kanyang tiyahin nang tawagan siya nito sa cellphone. Akala marahil nito na saglit lamang siya kanina. Pero heto, 9:00 na ay hindi pa siya nakakauwi. Kasi naman, wala talaga siyang planong umuwi. Pasensya na tita ha, pero promise, uuwi din agad ako dyan bukas ng maaga. Tugon na lamang niya rito. Magsasalita pa sana ang kanyang tiyahin,
Nang putulin niya ang linya para hindi na ito makapagreklamo. Alam naman niyang hindi ito natutuwa sa kanyang gagawin na pagtulog sa bahay ng nobyo. Bahala ng pagalitan siya bukas ng umaga. Pwede kitang ihatid kung gusto mo lang. Nalingunan niya si Uno na siyang nagsalita sa kanyang likuran. Si tita lang yun, hindi naman galit. Sabi nga niya okay lang na dito ako matulog. Pagsisinungaling niya. Talaga ha? Ngingiti-ngiti si Uno na lumapit sa kama at kumuha ng unan. Babe, saan ka pupunta? Nasa may pintuan na si Uno nang magtanong siya. Medyo alanganin pa nga. Sa sofa ako matutulog. Hindi siya nilingon man lang nang sumagot ito. Pero babe, hindi ako sanay matulog sa ibang bahay ng mag-isa. Malapad naman ang kama oh. Naglalambing siyang yumakap kay Uno, tsaka pahila itong dinala malapit sa kama. Nakita niya ang pag-iwas ng tingin nito sa kanya. Charlotte, hindi tayo pwedeng magtabi sa isang kama. Babae ka't lalaki ako. Hindi pa tayo mag-asawa, alam mo na. Hirap nitong paliwanag sa kanya. Tinanggal pa ni Uno ang kanyang braso na nakapulupot sa bewang nito at umiwas sa kanya. Hay, napaka-gentleman talaga ng boyfriend niya. Siguro kahit bumukha ka siya sa harapan nito, tititigan lamang siya ng lalaki. Di pa nga siya sigurado kung mahal na siya nito dahil hindi niya pa naririnig ang magic words. Isa pa, allergy pa ito sa kanya kaya kailangan niya magtimpi. Irespeto niya ito. Sige na nga, doon ka na lang sa labas. Hayaan mo ko dito sa loob ng kwarto mo mag-isa. Makakatulog naman siguro ko. Good night, babe. Pangungonsensya ni Charlotte sa nobyo. Mahina namang natawa si Uno sa itsura ng nobya. Hindi niya rin ito natiis na nilapitan ulit at inalalayang humiga sa kama. Nakukonsensya naman siyang iwan ito sa isang silid mag-isa pagkatapos gamutin ang sugat niya at ito rin ang nagluto para sila'y makapaghapunan. Okay sige, sasamahan na kita dito. Siguro naman kaya ko magtimpi. Pabulong na lang iyon at halatang hindi narinig ni Charlotte dahil tuwang-tuwa ito sa kanyang sinabi. Mabilis na pumwesto sa ibabaw ng kama at umusod sa gilid para bigyan siya ng space. Nangingiti pa ito't alam niya ang kapilyahan ng nobya. Humiga siya sa tabi nito at sinigurong nakaharap sa babae. Ilang segundo din itong nakipagtitigan lang sa kanya ng nakangiti bago hindi nakatiis na lumapit sa kanya. Yakapin mo naman ako, babe. Promise, last na to, matutulog na talaga ako. Wika ng nobya na hindi na hinintay ang sagot niya at lumapit na nga sa kanya kasabay ang pagpulupot ng isang braso sa kanyang bewang at isiniksik ang muka sa kanyang leeg. Kasunod nun, ipinikit ang mga mata habang si Uno na natiling tulala at natitigilan lamang na parang naistatwa sa kanyang kinahihigaan na walang katinag-tinag. Paano naman siya magiging gentleman ito kung may maganda sa kanyang tabi at napakabango pa? Pakiramdam ni Uno na mamawis na naman ang palad niya dahil sa init ng temperatura ng kwarto. Pati yata buong pakiramdam niya inahawa na. Nang makasigurong tulog na ang nobya, tsaka siya dahan-dahang inalis ang kamay nito sa kanya at dahan-dahan ding umalis sa tabi nito. Tsaka siya nagsapin sa baba ng kumot at humiga. Tsaka palang ata siya nakatulog ng tuluyan pagkalipas ng ilang minuto. Totoo ba, Bes? Gulat na gulat si Maria nang ibalita ang nangyari sa pagitan ni Dos at ni Uno. Isang araw na ang nakalilipas. Kasalukuyan na siyang nasa trabaho ngayon nang maisipang tawagan at ito ay kamustahin. Kahapon ay nakabalik na ang nobyo sa bahay ng magulang nito, katulad ng pinag-usapan nilang dalawa bago sila naghiwalay. Kaya nga sinamahan ko siya ng magdamag sa kondo niya eh. Humahagik-gik niyang saad. Pagkatapos may nangyari na ba? Excited namang tanong ni Marian. Ay naku Bes, bukod sa torpe, gentleman pa. Hinintay ko siyang mag-first move pero nakatulog na ako'y wala pa rin. Napahalakhak naman si Marian sa kanyang tinuran. At least alam mong safe ka kay Uno. Mabait na gentleman pa. Kawawa ka kung kay Dos ka napunta. Baka 1 week pa lang buntis ka na. Patuloy ito sa pagtawa. Siya naman ang sumeryoso. Kaya nga panatag ang loob ko pag si Uno ang kasama ko. Alam mo yun, wala siyang bahid na pagnanasa. Sana nga mahal niya ako dahil totoong pagmamahal na ang nararamdaman ko sa kanya. Malalaman at mararamdaman mo yan kapag nagkasama kayo. Hindi lang naman sa salita pwedeng ipakita ang pagmamahal, lalo na sa kagaya ni Uno na hindi pa nagkaka-GF. Siguro naninibago lang siya.
Paliwanag ni Marian. At tama naman ito. Kung minsan, iniisip niya na baka naawa lang sa kanya si Uno dahil assuming ang beauty niya. Siguro magpapakatotoo na lang siya sa kanyang damdamin para dito. Lumipas pa ang ilang araw at nasundan o nasundan ang pagkikita nila ni Uno. May mga sandali na kapag wala itong ginagawa, pinupuntahan siya sa bahay ng tiyahin. Kung minsan, inaanyayahan siyang lumabas para mag-dinner. Kumbaga, ginagampanan nito ang tungkulin sa kanya bilang boyfriend. Minsan nga kapag umuwi siya sa barangay Lipa, sumasama ito sa kanya. Dahil dito, mas nakilala nila ang isa't isa at mas minahal niya ang lalaki. Babe, gusto kitang ipakilala kina mami at daddy. Total naman nakilala na ako ng magulang mo, I'm sure. Magugustuhan ka rin nila. Magkausap sila ngayon ng nobyo at seryoso ang boses nito. Ha? Teka lang, alam na ba nila ang tungkol sa atin? Hindi pa pero napapansin nilang may pinagkakaabalahan ako at ikaw yun. Mahal na kita, Charlotte, at gusto ko sanang maging bahagi ka na ng pamilya namin. Gusto ko pagkatapos ng problema natin kay Dos, magpakasal na tayo. Pwede ba yun, babe? Sa halip na tumugon, ay napaluha si Charlotte. Napaluha sa sobrang kaligayahan ng marinig ang sinabi ni Uno na mahal siya nito. Bakit hindi ka makasagot, babe? May sinabi ba akong masama? Ilang sandali ang lumipas nang hindi makasagot si Charlotte sa kabilang linya ay tanong ni Uno. Napasinghot naman si Charlotte. Umiiyak ka? Pag-aalala ni Uno. Napahikbi naman ng dalaga. Kasi ang saya-saya ko. Akala ko kasi hindi mo ko matututunang mahalin. Samantalang ako ay mahal na mahal ka. Okay, wag ka nang umiyak. Hindi bagay sa'yo. Pupuntahan kita mamaya dyan sa tita mo. Ipagpapaalam kita. Anniversary ni na mami bukas at may kaunting selebrasyon. Tsaka kita ipakikilala sa kanila. Okay? Paglalambing ni Uno. Kinalaman naman ni Charlotte ang pag-iyak dahil napalitan ng kilig ang nararamdaman niya. Bakit mamaya pa? Hindi pa ngayon, miss na kita, babe. Nasa office ako. Nakapagdesisyon akong tulungan si Dad na mag-manage ng company dahil wala siyang maasahan kay Dos. Si Third naman ay abala sa hasyenda. Ang laki nga ng tuwa ni na Mami and Dad sa naging desisyon ko. Alam mo yun, yung dating pasaway nilang anak ngayon, heto na. Ang laki na ng pinagbago. Sana nga nakita ni Lolo ang lahat ng to bago siya nawala. Sayang lang. Nahihimigan sa boses ni Uno ang kalungkutan sa huli nitong tinuran. Babe, huwag mo nang sisihin ang sarili mo, okay? Kahit wala na ang lolo, alam niya ang ginagawa mo. At tama ang naging desisyon mong tulungan ng dad mo para makabawi. Sapat na yun. Ilang sandali, natigilan si Uno sa kabilang linya. Ninanam na marahil nito ang kanyang sinabi. Salamat, babe. Totoo talaga yung kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko na nagpa-realize ng mga mali ko. Ikaw talaga, palagi mo kong pinakikilig. Dahil dyan, I love you so much, Uno. Narinig niya naman itong mahinang tumawa. Nilambingan niya kasi sa dulo ang huling katagang binanggit. I love you more, babe, Charlotte. Ilang sandali pa silang nagbulahan bago nagpaalam sa isa't isa. Yung kilig ni Charlotte, hindi mawala-wala sa katawan niya. Napakasarap lang sa pakiramdam na mahal ka rin ng taong mahal mo. Sobrang blessed niya sa pagdating ng kanyang nobyo. Hindi pa man sila na ikakasal, pakiramdam ni Charlotte, naka-jackpot na siya. Nasa Vista Alegre lang palang soulmate niya. Akala niya kung nasaan. Totoo palang kusang dumarating ang taong nakatakda para sirain ang single life mo at guluhin ang dati mong tahimik na puso. Hi, Uno. Mahal na mahal kita, babe. May pabulong-bulong pa siya. Hindi alintana na kanina pa siya tinitignan ng tiyahin at natatawa sa kanya. Wala kasing customer sa kantin ng mga oras na yun, kaya okay lang na kumirengking. Kinahapunan nga ay 6:00 ng hapon, pumarada ang sasakyan ni Uno. Sarado na noon ang kantin ng tiyahin dahil 4:00 lang naman sila, lalo't madaling araw ay gising na ito. Hindi lang naman siya ang tumatao dito, kundi may isang assistant ang kanyang tiyahin. Ready ka na ba? Nakangiting tanong ni Uno sa kanya. 5:00 pa lang ay nagkukumahog na siyang magpaganda. Oo naman no, excited yata ako makita ka. Ngiti ni Charlotte. Di tara na. Pinagbuksan at inalalayan siya nitong sumakay sa kotse. Nagtungo sila sa mall para bumili siya ng damit. Habang namimili ng isusuot,
Nagpaalam naman muna si Uno na may titignan sa kabilang side at sinabing bilihin lahat ng gusto niya. Habang namimili ng damit, ay naalala niya ang kanyang ina at ang kanyang ama. Kaya napagpasyahan niyang bilhan din ang mga ito. Para sa'yo, babe. Habang pauwi na sila, saktong kakasampa niya lang sa kotse nang kunin nito ang palad niya at isuot sa kanyang isang daliri ang mamahaling singsing. Namilog ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang kamay. Kumikinang kasi iyon at ang ganda. Teka lang, hindi ko naman birthday ngayon, babe. Bakit may regalo ka sa akin? Ang mahal na nga nitong binayaran mo. Marahan siya nitong dinampian ng halik sa labi para matulala siya at makalimutan ang sunod na sasabihin. Nakatitig lamang siya sa nobyo at napapalunok. Totoo ba ang lahat ng ito? Hinalikan siya ni Uno. Ang dating lalaking na mamawis ang kamay kapag hinahawakan siya. Marunong nang humalik. Babe, naiiyak niyang usal. Pinasaya lang naman siya nito ng sobra. I love you, Charlotte. Ang singsing na yan ang magpapatunay na hindi ka na available. Naakin ka na't bawal ka ng ligawan ng iba, okay? Pinisil nito ang tungkil ng ilong niya. Siya naman ay napayakap ng mahigpit kay Uno. Ang sweet nito, sobra. Kaya tuloy na i-inlove siya sa lalaki. Thank you, babe. Wala naman talaga akong ibang love kundi ikaw lang. At promise, ikaw lang hanggang pagtanda natin. Ngumiti ito at kinabitan na siya ng seatbelt habang si Charlotte muling tinignan ang kanyang daliri na may kauna-unahang nasuotan ng ganoong kamahal na singsing. Ang ganda talaga, bagay na bagay sa akin. Napansin at narinig yun ni Uno na abala na ngayon sa pagmamaneho. Dumukwang ang isang kamay nito at ginanap ang kanyang palad habang ang isang kamay ay nasa manibela. Bago tuluyang umuwi, kumain muna sila sa Greenwich na kanilang nadaanan. Pagdating sa bahay, ipinagpaalam lamang siya ni Uno sa tiyahin na isasama bukas ng gabi sa party at nagpaalam na ito sa kanya. I know pagod ka. Aalis na ako so you can take a rest. Masuyong saad ni Uno. Okay lang naman ako. Alam kong ikaw ang pagod. Mag-iingat ka, babe. Nagpalitan sila ng ngiti bago ito kumaway. Hinintay pa muna niyang makaalis ang nobyo bago siya pumasok sa loob ng kanyang kwarto upang isukat ang biniling damit para sa isusuot niya bukas sa party at bagay na bagay sa kanya. Aaminin niya ngayon lang siya nakapagsuot ng mamahaling damit na hindi galing ukay-ukay. Ang ganda mo talaga, Charlotte, girl. Sabi niya sa harap ng salamin. Kinuha kaagad ang kanyang cellphone at nag-selfie tsaka nagmay din na nagpasalamat sa kanyang BF na si Uno. Samantala si Uno naman, kadarating lang sa kanyang silid. Medyo tahimik na si Dos at ilang araw nang walang paramdam na hindi nanggugulo kaya dito siya nagpasyang umuwi sa kanyang kondo. Nagsawa na rin siguro sa kakatawag ang kanyang mga barkada kaya tinigilan na siya. Totoong nais na niyang magbago at talikuran ng dating nakasanayan. Matapos maligot magbihis, naisipan niyang tawagan ng nobya. Ang kaso, tulog na ata ito dahil hindi sinasagot ang kanyang tawag. Nag-open siya ng social media account at nakita niya ang post ng GF na siya ay nakatag. Nangingiti si Uno habang pinagmamasdan ng magandang larawan ng kasintahan. Ang nag-iisang babaeng kayang baguhin ang takbo ng pulso niya. I love you, babe. Good night. Nagpadala siya ng message tsaka nagpa siya ng matulog. Si Charlotte ay ganun din. Hindi na nito nabasa ang message ng BF dahil tulog na ang dalaga. Tsaka niya lang nabasa pagkagising kinabukasan. Agad nag-reply bago nagbukas ng kantin. Nakapagluto na ang cook ng tiyahin kaya katuwang na siya nitong maglinis. Sa maghapon at hindi naramdaman ni Charlotte ang pagod kahit maraming customer sa araw na yun. Sa tuwing maiisip ang kanyang BF, marami talagang nagagawa ang in love. Kaya nitong tanggalin ang pagod niya. Konting hi or hello nga lang ni Uno, grabe na ang kanyang kilig na nararamdaman. Bes, makakasama ka ba mamaya kay Uno? Balita ko, ipakikilala ka na kina Mom and Dad. Tanong ni Marian sa kabilang linya. Oo nga kinakabahan ako baka hindi ako magustuhan. Pag-aalangan niya habang abala sa pagpunas ng mesa. Huwag kang mag-alala, mababait sila, Bes. Yung mami ni Third dating maid ng daddy niya at na-inlove sila sa isa't isa. Parang ganun yung love story nilang dalawa At ako din naman, nagmula lang sa mahirap na pamilya pero tanggap nila, kaya wala kang dapat naalalahanin.
Paliwanag ni Marion. Sa sinabi nito, nabawasan ang kanyang kaba habang palapit ang oras. Mabuti at nandoon si Marion, may kakilala siya sa party. Habang nagkukwentuhan silang magkaibigan, napunta na naman kay Dos ang topic nila na kahit sina Marian, hindi alam kung nasaan ang lalaki. Mas kinakabahan siya sa pananahimik nito dahil baka may mas malalang pinaplano ang lalaki. Tiyak niyang nasa paligid lamang si Dos at nakamasid sa bawat kilos nila. Nang sumapit ang gabi at dumating ang boyfriend para sunduin siya, kabado ang babae. Pero tama si Marion, mabait ang mag-asawa, lalo na ang ina ni Uno. Napakaganda pero simple lang kahit naubod ng yaman. Nakipagbeso pa sa kanya at welcome na welcome siya sa pamilyang Montero. Ang sabi ng ginang, siya nga daw ang naging rason kung bakit nagbago ng tuluyan si Uno na ipinagpasalamat sa kanya ng mag-asawa. Sabi pa nga na sana daw hindi siya magbago at maging sila balang araw. At pagkatapos noon, daig pa ni Charlotte ang nanalo sa loto. Doble ang saya ng pamilya, lalo pa at buntis na ang kanyang kaibigan. Ganun man, alam niyang may kulang dahil hindi kumpleto ang mga anak ng mag-asawang Montero. Nag-enjoy ka ba sa party? Tanong ni Uno habang pauwi na sila. Nilingon siya nito sa may passenger seat. Sobrang enjoy, babe. Sinong mag-aakalang ang isang tulad ko matatanggap ng mga magulang mo? Hay, para ako nanalo sa loto. Hindi matatawaran ang nakikitang saya sa mukha ni Charlotte sa pagkakataong yon. Nakangiti, nakatingala na parang nakarating na sa alapaap. Ngumiti lang si Uno pero saglit lang din ang ngiting yon na biglang naglaho sa labi nang may naalala. Siguro, mas masaya kami kung kasama si Dos. Kailan pa kaya siya magbabago? Hindi siya nagpakita kanina, kaya nababasa ko sa mga mata ni Mamang Lungkot na hindi kami kumpleto. Sumeryoso naman si Charlotte. Biglang naawa sa nobyo. Kita niya naman sa mga magulang nito kanina na kahit nandun ang dalawang anak ay may hinahanap pa rin. Huwag mo nang alalahanin yun, babe. Dadating din ang araw na magbabago ang kapatid mo. Hindi man ngayon, siguro hintay na lang natin. Pagpapalubag niya ng loob dito. Sana, babe, kung magbabago siya, yung hindi pa huli ang lahat. Alam mo yun, yung sana malakas pa si na mama at dad na nakikita ang pagbabago niya. Naisip ko lang na baka kung kailang wala na sila tsaka pa maisip ni Dos na magbago. Dama ni Charlotte ang bigat ng kalooban ni Uno ng mga sandaling yun. Bahagya siyang lumapit at ito'y niyakap kahit nagmamaneho ang nobyo. Gusto lang niyang mapagaan ang kalooban ng lalaki. Ayaw niya itong nakikitang malungkot dahil pakiramdam niya nalulungkot din siya. Lumipas pa ang mga araw at buwan, naging normal naman ang takbo ng kanilang relasyon ni Uno. Bagaman nabala na ito sa pagpapatakbo ng negosyo, ay hindi naman siya nakakalimutang tawagan at puntahan upang dalawin. Habang tumatagal ang kanilang relasyon, mas lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Basta ang alam ni Charlotte, si Uno na ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Dos, bulalas ni Uno pagkakita sa kapatid. Paalis na dapat siya upang sunduin si Charlotte at sumunod sa hospital dahil isinugod ang manganganak na asawa. Nakaramdam siya ng konting takot sa kapatid dahil sa kakaiba nitong aura, maging sa nakatutok na baril sa kanyang sentido. Galit at nanlilisik ang mga mata. Halos ilang buwan itong hindi nagpakita pagkatapos heto, biglang tila kabuting sumulpot sa kanyang harapan na para bang isa siyang kaaway. Galit ako sa'yo, kaya pwede kitang patayin ngayon. Gigilang boses ni Dos at kita ni Uno ang panginginig ng mga labi nito, maging ang kamay na nakahawak ng baril na nakatutok sa kanya dahil siguro sa emosyon. Pagkuway ngumisi na parang demonyo. Hindi siya nakapagsalita ni hindi nakakilos. Ibang Dos ang nasa harap niya ngayon para itong sinapian ng masamang espiritu. Bigla ay hinagis sa kanya ang damit ni Third sa hindi niya alam na rason. Ikaw na ngayon si Third at ako si Uno. At si Dos naman ay si Third na nasa kulungan na ngayon. Pagkuway humalakhak. Pagkakataon na nating makaganti sa paboritong anak ni Mama and Dad. Dagdag pa ng kapatid niya. Gulong-gulo si Uno na hindi maintindihan ang pangyayari pero wala itong magawa dahil nakatutok sa kanya ang baril ni Dos. Nababaliw na ang kapatid niya. Napilitang magbihis si Uno ng damit ni Third at dahil magkasing laki lamang sila, nagkasya naman iyon sa kanya.
Nagmistulan na siyang si Third sa mga oras na iyon. Minanduhan siya nitong tunguhin sa hospital si Marian at magpakilalang si Third sa asawa ng kapatid nila. Sinikap niyang kausapin ng maayos ang lalaki pero matigas ito at galit sa sinabing sundin niya kung ayaw niyang barilin ito. Nagawa pa siya nitong pagbuhatan ng kamay. Siguro ay langon na naman ito sa bawal na gamot dahil namumula ang mga mata nito. Alam niya kasing nag-take ito ng bawal na gamot kasama ang mga kaibigan nitong masamang impluensya. Tinungo niya ang sasakyan kahit na nais mag-usisa kung ano ang ginawa nito kay Third. Sa totoo lang, tila ba hindi niya nakilala si Dos? Hindi na makatao ang trato nito sa kahit na sino. Una kay Mendy, pangalawa sa masamang bala kay Charlotte, ngayon naman ay sa mismong kapatid nito. Habang nagmamaneho patungong hospital, ay tinawagan niya ang nobya. Baka idamay nito iyon. Kinakabahan siya. Malakas ang kutob niyang may masama itong plano. Ha? Ano bang nangyayari? Nagtatakang tanong ni Charlotte sa kabilang linya nang sabihin ni Uno na pupuntahan ito ni Dos. Tsaka ako na ipaliliwanag sa iyo, babe. Basta sundin mo ang sinasabi ko. Wag na wag kang magpapakita kay Dos, okay? Magtago ka. Tatawagan kita kapag okay na. Nabulabog naman si Charlotte ng mga sandaling yun. Ang ayos ng usapan nila kanina na susunduin siya nito para puntahan sa hospital ang kaibigan dahil araw ngayon ang panganganak nito. Pero sa halip na sunduin siya, ay gusto siya nitong magtago kay Dos. Maaaring may ginawang masama ang lalaki sa kanyang nobyo. Dahil dito, nakadama siya ng matinding takot. Samantala si Uno pagdating sa hospital, nakilala kaagad siya ng ina at tinanong kung nasaan si Third. Subalit wala siyang maisagot dahil hindi niya rin alam. Bagkus ay sinabi niya ang nangyari at ang ginawa ni Dos kanina. Tingin niya ay may kinasangkot ang gulo si Dos at idiniin ito si Third dahil may inggit ito sa kapatid nila na paboritong apo ng abuelo. At habang ipinaliliwanag ni Uno ang nangyari kanina, umiiyak ang kanyang ina dahil hindi na nito maintindihan ang nangyayari kay Dos. Agad tinawagan ng ina ang kanyang daddy na nasa ibang bansa dahil may inaasikasong negosyo. Agad ibinalita ang nangyari at ang ginawa ni Dos, kaya ura-uradang sinabi na uuwi ng Pinas upang eto mismo ang umayos sa gulong ginawa ni Dos. Samantala si Charlotte naman ng mga sandaling yun, kasalukuyan ng paalis para sana takasan si Dos. Ang balak niya, umuwi muna sa probinsya at kapag nandoon na siya, tsaka tatawagan ng nobyo. Kaso ay palabas pa lamang siya ng gate, saktong bumaba si Dos ng sasakyan, suot ang isa sa mga damit ni Uno. Para isipin marahil niya na ito nga ang kanyang nobyo, pero nakalimutan itong palitan ng pabango ni Third. Nakangiti pa ang lalaki matapos siyang batiin pagbaba nito ng sasakyan. Bagaman takot ay hindi siya nagpahalata. Ayaw niyang isipin ito na alam niya na ang masamang plano sa kanya ng lalaki. Mukhang paalis ka ata. May lakad ka ba? Tanong nito at mariin siyang tinitigan. Titig na pakiramdam ni Charlotte na nuot sa kanyang kalamnan. Dahil dito, mas lalo siyang kinabahan. Kunwari ay ngumiti pero umiwas ng akmang hahalikan at yayakapin. Wala pa naman doon ang kanyang tiyahin dahil nasa kantin. Mag-isa lang siya sa bahay at hindi niya inaasahang maaabutan ni Dos. Sinabi niyang hindi siya sasama nang akmang isasakay sa kotse nito. Ang kaso, kinaladkad siya ng lalaki. Para na itong wala sa sarili. Puno ng pagnanasa ang nakikita niya sa mga mata nito. Habang mabilis na nagmamaneho si Dos, ay nangangatog ang kanyang mga isang palad na kinapa ang kanyang cellphone sa sling bag. Babe, tulungan mo ko. Hawak ako ni Dos ngayon. Papunta kami sa kondo mo. Aniya, sa naipadalang mensahe. Nakapag-reply pa si Uno na wag magpapahalat at tatawag kaagad ito ng mga pulis para madakip si Dos na siyang tunay na may sala at nag-set kay Third. Sa kalagitnaan ng biyahe, naipit sila ng traffic na lihim na ikinatuwa ni Charlotte. Abot-abot ang kanyang dasal na sana mauna ang mga pulis sa kondo ng kanyang nobyo. Panay ang sulyap sa kanya ng lalaki at kapag nagtatama ang mga mata nila, ngumingiti ito. Siya naman ay pilit kinakalma ang sarili na wag matakot. Pagdating nila sa kondo ni Uno, agad siya nitong ibinaba at tubilis siyang sumunod at dama ang pangangatog ng kalamnan sa takot, lalo at wala pa sina Uno dun.
at ang mga pulis na sinasabi nito. Pagpasok sa loob ng kondo, hinawakan siya nito bigla sa magkabilang balikat at sa gulat niya ay kinuyumo siya nito ng halik sa labi. "Babe, sandali lang." Sa takot ay nanulak siya. Mas lalo atang nangatog ang kanyang kalamnan. "Babe, hayaan mo na ako." Sa muli ay siniil siya ng halik sa labi. Napaigtad pa siya nang gumapang agad ang kamay ni Dos sa kanya. Walang ingat ang naging hagod ng labi ni Dos na nagbibigay sa kanya ng kilabot. Hindi niya na kaya pang magpanggap at magkunwaring si Uno ang kanyang kasama. Wala sa sariling nasampal niya ng malakas ng lalaki. Hindi niya gustong may humahawak na iba sa kanya. Mamamatay na muna siya. Samantala si Uno, halos palipa rin ang kanyang sasakyan patungo sa kondo. Hindi na nakapag-reply si Charlotte. Paniguradong may masama nang ginawa si Dos sa kanyang nobya. Kapag may masamang nangyari sa babaeng mahal niya, hindi niya ito mapapatawad. Sa ginawa niya, nanlisik ang mga mata ni Dos. Galit na galit siya nitong tinignan. "Kayong mga babae, pare-pareho lang kayo. Mga pakipot pa. Magugustuhan mo rin naman ang gagawin ko sa'yo." Nagmistula na itong baliw bago siya sinunggaban muli ng halik sa labi. Ginamit naman ni Charlotte ang buong lakas niya upang magpumiglas ng malasahan ng sariling dugo sa labi dahil sa marahas na paghalik ni Dos. Nagmistula itong ganid na halimaw. "Dos, bitiwan mo ko." Hindi niya rin naiwasang sambitin ang pangalan nito, bagay na nagpangisi sa lalaki. Saglit nitong pinakawalan ng kanyang labi. "Mabuti naman natala mo ako to." Tumawa pa ang lalaki bago siya marahas na kaladkarin papasok sa loob ng kanyang kwarto at ibalibag sa ibabaw ng kama. Napasigaw siya sa lakas ng pagkakatulak nito, lalo at tumama ang ulo niya sa headboard ng kama. Nahilo siya at nakaramdam ng pagdilim ng kanyang paligid, pero mas ramdam niyang isa-isa ng kinakalas ni Dos ang sagabal sa kanyang katawan. Naghuhumiyaw na sa pagtutol ang kanyang isipan. Hindi pwedeng magtagumpay ang lalaki. Ang kaso, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Noon ay malakas na bumukas ang pinto at kitang-kita ni Uno na hinahalikan ng kapatid ang kanyang nobya. Dahil dito, nagdilim ang kanyang paningin at ubod lakas na sinuntok si Dos. Nabalandra ito sa sahig. Agad niyang binalot ng kumot ang halos hubad na katawan ng babae bago muling hinarap ang lalaki. "Hayop ka, Dos. Kahit kailan wala kang kwenta." Sinuro niya ito ng suntok at halos magdilim ang kanyang paningin sa matinding galit at nakalimutan niyang magkapatid sila. Wala na siyang pakialam nun kung mapatay ang lalaki sa matinding galit. Pinakialaman na nito ang babaeng mahal niya. Pagbabayaran ni Dos yun. Kung hindi pa sila inawat ng mga pulis, baka pareho ng basag ang mukha nila dahil lumaban ito sa kanya. Agad nilagyan ng poses ang kapatid ng mga pulis at dinala sa presinto. Hingal na hingal siya habang sinusundan ito ng masamang tingin. Pagkuway dinaluhong ang babae at niyakap, awang-awa siya rito. "Babe, nandito na ako. I'm sorry, late ako." Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa babaeng magpahanggang ngayon, wala pa ring malay. Hinahaplos niya ang pisngi at bahagyang nagdugong labi. Sa ulo ay may nakapa siyang mainit na likido at nang tignan ng palad ay dugo yun. Sa pag-aalala, madali niyang binuhat ang babae at dinala sa hospital. 3 oras ang lumipas bago nagising si Charlotte. Katabi niya ang nobyo habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. "Babe, ligtas ka. Nakakulong na si Dos. Wala nang mananakit sa'yo. Patawarin mo ko, muntik ka nang magalaw ng kapatid ko." Puno ng pagsisisi nitong Saad. Mabilis siya nitong niyakap, tsaka siya nakahinga ng maluwag nang sinabi ni Uno na hindi nagtagumpay si Dos. Nagpasalamat siya at hindi pa huli ang lahat nang ito ay dumating. Totoong natakot siya kanina sa lalaki, lalo pat mahal na mahal siya ni Uno. Hindi niya alam kung anong mararamdaman ng lalaki kung sakali man na ito'y nagtagumpay. Talagang napakasama ni Dos. Dapat lang na makulong ito sa bilangguan. Mahigpit siyang yumakap sa nobyo habang umiiyak. Nangako itong hindi siya iiwan pang muli. Naputo lang ang pag-uusap nila nang magring ang cellphone nito. "Wait lang babe, tumatawag si mommy." Bahagyang lumayo si Uno sa kanya. Sakto namang pumasok ang doktor. Sabi nito hindi naman daw malala ang sugat niya sa ulo, kaya pwede na siyang ma-discharge sa araw na iyon. Pero natakot pa rin siyang umuwi sa bahay ng tiyahin. Hanggat maaari, ayaw niyang humiwalay sa nobyo.
Hindi rin sila nakakasigurado kung ligtas na nga ba sila kay Dos. Paano kung makatakas ito? Sige po Dok, salamat. Bago lumabas ang doktor ay saad niya dito. Babe, gusto ka makausap ni Mami. Matapos itong makipag-usap sa cellphone ay lumapit sa kanya ang nobyo. Hindi siya sumagot, parang alam niya na ang ibig nitong sabihin. Sinabi ko kay Mami na pinagtangkaan ka ni Dos. Dagdag pa ng nobyo. At naaawa ko kay Ma'am. Alam mo kung hindi dahil sa kanya, hindi ko kayang patawarin si Dos sa ginawa niya. But still, kapatid ko pa rin ito. Naluluha siyang tumingin kay Uno. Mahirap para sa kanyang kalimutan ang ginawa ni Dos sa kanya. Mabigat para sa kanya ang magpatawad at hindi niya alam kung kaya nga ba niya. Ganun man, humarap siya sa ina ni Dos kinabukasan. Umiiyak ito nang yakapin siya habang humihingi ng tawad. Pagkagaling niya sa hospital, dinala siya rito ni Uno. Ayon na rin sa hinihinging pabor ng ginang. Sa totoo lang, hindi ko ginusto na isa man sa mga anak ko mapariwara ng ganito. Napakasakit para sa akin na isang ina habang nakikitang nakakulong ang anak ko. Iningatan ko sila. Halos hindi pinadapuan ng lamok. Pero heto, hindi ko alam kung saan kami nagkulang. Sobrang sakit. Humahagulgol na saad ng ginang. Hindi ito nahiyang umiyak sa kanyang harapan at naninikip ang dibdib niya habang nakikita ito sa ganoong ayos. Napakabait ng mag-asawa. Hindi niya talaga alam kung saan nagmana si Dos. Mabait naman si Third at Uno, lalo na ang mag-asawa. Talaga bang kayang baguhin ang ugali ng inggit? Tita, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Awat niya sa ginang habang hinahaplos ang likod nito para kumalma. Alang-alang sa ina ng lalaking mahal, patatawarin niya si Dos para sa ikatatahimik na rin ito. Ang mahalaga, hindi nagtagumpay ang lalaki't nakakulong na rin. Nang marinig nitong pinapatawad niya na si Dos, ay lalo itong umiyak at ngayon naman puno ng pasasalamat. Magaan naman sa pakiramdam yung nakapagbigay siya ng kasiyahan sa tao. Naawa siya sa ginang maski siya hindi gustong makitang umiiyak ang kanyang ina ng ganoon. Thank you babe, kahit papaano. Nabawasan yung mabigat sa dibdib na dinadala ni Ma'am. Salamat. Matapos mag-dinner, inihatid na siya pa uwi ni Uno sa kanyang tiyahin pero nanatili pa sila sa loob ng sasakyan. Nagpatawad ako dahil nasasaktan ako makita ang mami mo kanina habang umiiyak. Masakit sa loob kong isipin na pinagtangkaan ako ng kapatid mo pero dahil mahal kita babe. Hindi niya maituloy ang sasabihin dahil dama niyang nanikip ang kanyang dibdib. Bigla siyang naluha. I'm sorry babe, naging kampante ako. Hindi ko akalaing mangyayari to. Kinabig siya ni Uno at ikinulong sa mga bisig. I love you Charlotte. I love you so much. Pagkatapos ay marahan itong lumayo sa kanya upang punasan ang kanyang mga luha. Nahinto lang sa pag-iyak nang marinig ang sinabi ng nobyo. Napalitan kasi ng kilig ang mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang pagmamahal ni Uno ay sapat na para makalimutan niya ang ginawa ng kapatid nito. Mahal din kita Uno, sobrang mahal. Wika niya rito. Walang tugon at nanatili itong nakatingin sa kanyang mga mata. Nakalaunan, nakita niya ang dahan-dahang paglapit ng mukha ni Uno sa kanya. Siya naman ay nag-init ang pakiramdam nang sa palagay niya, hahalikan siya ni Uno. Lumakas ang kalabog ng kanyang dibdib hanggang sa marahang lumapat ang malambot at mainit nitong labi. Wari ba sa halik na iyon, ipinadadama ni Uno ang pagmamahal nito sa kanya. Bagaman saglit lang at nakakabitin, inilipad naman sa ulap ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos na siyang halikan, marahang hinaplos nito ang ibabang labi niya. Bahagya pa iyong maga dahil sa ginawa ni Dos. Hindi niya lang pinahalata sa tiyahin. Wala naman siyang balak pang ipaalam ang nangyari sa kanya. Baka masabi pa nito sa kanyang ama. Tiyak malaking gulo yun, lalo at maprinsipyo ito. Masakit pa ba? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Ngumisi siya ng bahagya. Konti, kiss mo ulit ako para tuluyang mawala. Biro niya, kaya ito naman ang napangiti. Ang ibig kong sabihin, yung sugat mo sa ulo. Akala ko yung lips ko. Nakanguso niyang bulong. Natawa lang ang nobyo nang marinig yun. Bago marahang binuksan ang pintuan ng kotse. Hudyat, nabababa na ang lalaki para pagbuksan siya.
Minsan parang ayaw na niyang malayo kay Uno. Gusto niya itong palaging kasama at nakikita. Kapag wala siya sa tabi ng lalaki, gusto naman niyang kausap lagi sa cellphone. Sobrang mahal niya ito. Tipong ayaw niya nang mawala sa paningin niya. Naglalakad sa madilim na parte si Charlotte habang kausap sa cellphone ng nobyo. Nang bigla na lamang may humabulot sa kanya. Nagsisisigaw siya ng malakas subalit sadyang malakas ang lalaking may-ari ng kamay na yun. Nagtagumpay siyang dalhin sa madilim na parte ng lugar at doon isinagawa ang balak sa kanya. Nagpakasasa ito sa kanyang katawan at pagkatapos ay iniwan siyang parang walang nangyari. Habang papalayo, naririnig niya ang tawag ni Dos. Ito ang nagsamantala sa kanya. Sa puntong iyon ay nagising si Charlotte na umiiyak. Napabalikwas siya ng bangon na takot. Panaginip, isang masamang panaginip. Hindi lang isang beses niyang napapaginipang si Dos na palaging nagtatagumpay sa makamundong balak nito sa kanya. Kundi halos nung linggo na, umiiyak siyang niyakap ang sarili. Sa tuwing magigising ng ganoon, hindi na siya halos makatulog magdamag. Para bang trauma ang nangyari sa kanya kaya after 1 month, nagpa siya nang umuwi muna sa kanila dahil pakiramdam niya. Laging nakasunod sa kanya si Dos, ganoong alam niyang nakakulong naman ito. Sinabi sa kanya ni Uno na natalo ang kaso ni Dos, kaya nahatulan ito ng 6 na taong pagkakakulong at nasa malayong kulungan ito ngayon. Babe, ihahatid na kita. Matapos magpaalam kay Uno na uuwi muna sa Barangay Lipa, nagpresenta itong ihahatid siya. Hindi niya sinasabi sa nobyo ang paulit-ulit na masamang panaginip sa kanya. Lalo na kung minsan na nagagawi sila sa kondo nito. Parang laso na bumabalik sa kanyang balintataw ang ginawa ni Dos sa kanya at sa takot na ito ay magtagumpay. Wag na babe, alam kong busy ka sa office ngayon. Kaya ko namang iwan ang ginagawa ko. Sabi ko nga kasi wag na diba? Bakit ba ang kulit mo? Uminit ang kanyang ulo kaya napalakas ang kanyang boses. Natigilan naman si Uno sa kabilang linya. Dahil hindi yun ang unang pagkakataong naramdaman niyang galit sa kanyang babae, lalo na kapag nag-aaya siyang mamasyal at napapadaan sila sa kanyang kondo. I'm sorry babe, sige kung ayaw mo, hindi kita pipilitin, sana okay ka lang babe. Aniya pa rito kahit alam niyang hindi ito okay, naging mainitin kasi ang ulo nito sa kanya. Binaba ni Charlotte ang linya, tsaka naglagay ng mga damit sa kanyang bag. Ilang araw ka ba doon? Alam mo namang kailangan ko ng tao dito sa kantin. Tanong ng tiyahin niya habang paalis na siya. Sakto pang maraming customer kaya nagbenta na muna siya. Nag-serve sa mga kumakain. Kahit 1 buwan lang tita. Tugon niya matapos pagsilbihan ng 2 customer. 1 buwan? Exaggerated itong namewang. Okay sana yung 3 araw pero may godness naman. Hindi ka nagsabi para makapag-hire muna ako ng isa. Talak nitong sumabay pang tila, mainit yata ang ulo. Tita, kailangan ko talaga to eh. Naiiyak na siya at dama ang pangangatog ng kanyang katawan. Para bang nagkaroon siya ng takot sa tuwing makakarinig ng galit na boses. Pagkakitang naiiyak na siya, ay kumalma ito. Okay, sige. Kukunin ko munang assistant yung anak ni Manong Kokoy. Kasi naman hindi mo sinabi kaagad. Kahit naman na magpaalam ka sa akin na madalas basta saglit lang. Ito ang tandaan mo Charlotte, kung gusto mo talagang matulungan ng mga magulang mo magtiyaga ka. Dito sa Maynila ay bawal ang patamad-tamad. Bago siya pinayagang umalis, ay sangkaterbang sermon na muna ang inabot niya sa tiyahin. Pero okay lang sa kanya dahil mabait naman ang tiyahin. Habang nasa probinsya, ipinarenovate na muna niya ang kanilang bahay upang may paglibangan. Dito unti-unting nawawala sa isip niya ang nangyari sa kanya sa Maynila. Nawala na rin ang gabi-gabing masamang panaginip. Bes! Gulat na gulat si Marion nang minsang dalawin niya ito minsan sa Vista Alegre. Uuwi kasi ang nobyo kaya sinabi niyang dito na lang niya aantayin. Mabilis silang nagyakap magkaibigan at hinanap kaagad niya sina Tracy, Tali at Tyra, ang mga cute na triplets ng kaibigan. Kaso tulog ang baby nito sa kwarto. Matapos makita ang triplets, bumalik sila sa labas upang doon hintayin ng nobyo. Nagpahanda kaagad dito ng merienda sa maid na pinagsaluhan nila habang nag-uusap. Ang yaman-yaman mo na bes, bagay sa'yo maging Mrs. Montero, mas lalo kang gumanda. Aniya sa kaibigan. Sus, ikaw nga dyan, maiba ako.
Kailan nyo ba balak magpakasal ni Uno ha? Tanong ni Marian. Malapit na. Tugon ng isang boses sa kanilang likuran. Sabay pa silang napalingon nang marinig niya ang boses ni Uno. Nakita niyang palapit ang gwapong boyfriend na kadarating lamang. Pagkakita sa nobyo ay napunit ang masayang ngiti sa kanyang labi. Akala nga niya nagtampo ito noong mga nakaraang araw na napag-iinitan niya ng ulo dahil sa puyat. Mabuti na lang, marunong siyang bumawi at maglambing. Sulit yung ilang araw na hindi sila nagkita dahil naramdaman niya sa sariling na miss ito ng sobra sa mahigit 2 linggo silang hindi nagkita dahil abala rin ng lalaki. Agad siyang tumayo at yumakap sa nobyo. Si Uno ay ganun din. Kailan mo nga kasi pakakasalan tong best friend ko, Uno? Halata namang mahal niyo ang isa't isa. Matapos ang kanilang lambingan at maraming I miss you, ay agaw pansin ni Marion. Wala noon si Third at nasa plantasyon kaya sinadya niyang inggitin ng kaibigan. Naisip ko kung papalarin baka sa susunod na taon. Ano sa palagay mo, babe? Baling ni Uno sa kanya. Yes babe, payag ako. Ikaw ang bahala. Tugon naman niya rito. Natuwa naman ito sa sagot niya at napayakap ng husto sa kanya. Sa totoo lang matagal pa yun at marami pang mangyayari. Pero nandito lang kami mag-asawa at nakasuporta sa inyo. Nagpalitan naman sila ng ngiti. Kinagabihan pa siya inihatid ni Uno sa kanila dahil inanyayahan pa siya ni Mario na sa mansyon na maghapunan. Si Uno naman, inanyayahan si Third na doon sa mansyon magpalipas ng gabi at pinagbigyan naman ito ng nobyo kaya babalik ito sa mansyon pagkahatid sa kanya. Kailan mo balak bumalik sa tiyahin mo? Habang kapwa nakatayo sa gate sa labas ng bahay ay tanong ni Uno. Bakit mo ako gustong umuwi ng Maynila? Nag-e-enjoy pa nga ako dito. Masyadong malayo. Hindi kita basta-basta mapuntahan. Kapag gusto kitang makita ng ganito. Tsaka siya tinitigan. Namimiss ko si Inay tsaka pinapaayos ko pa tong bahay namin. Ilang linggo na lang naman ay tapos na ito. Sinulyapan ng lalaki ang bahay nilang hindi pa tapos i-renovate. Magulo iyon, magkakasama nga sila sa iisang silid ng magulang dahil mas inuna ang sala. Matagal na rin niya itong plano, ngayon lamang nabigyan ng atensyon. Maya-maya ay kinuha nito ang wallet at nag-abot sa kanya ng card. Ano to? Kunot noon niyang tanong. Huwag mo na lang sasabihin sa mga magulang mo, babe. Ayoko silang mag-isip ng masama sa akin. Pero gamitin mo ang laman na yan para mapadali ang renovation at makabalik ka na agad sa Maynila. Nakadama siya ng hiya. Babe, wag na, may pera naman ako. Tinatanggihan mo ko? Masama ang loob nito at nakasimangot. Hindi tuloy siya nakakibo hanggang sa pinapasok na siya nito sa loob para makapagpahinga. Tulog na marahil ang kanyang mga magulang at nahihiya si Uno na abalahin pa ang mga ito. Tahimik siyang pumasok sa loob at dahan-dahang binuksan ang kanilang silid. Nakahiga na nga sa papag ang mga magulang at tulog na. Naulinigan naman ni Charlotte ang papalayong sasakyan ni Uno. Siya naman ay nagbihis na upang makapagpahinga na rin. Kumusta ka na bro? Pagkalipas ng 1 taon, ay heto, magaan ang loob ni Uno na dinalaw ang kapatid sa kulungan. Kasama niya ang kapatid na si Third. Tuluyan niya nang napatawad ang nagawa nitong kasalanan sa kasintahan dahil alam niya sa sariling pinagdusahan na rin naman ni Dos. At kahit ang nobya, naka-move on na rin. Heto, pinagdudusahan ang nangyari sa inyo. Malungkot na tumango si Dos at tila hiyang-hiya. Nagkatinginan sila ni Third sa hindi inaasahang ipinapakita nitong asal. Ang laki ng ipinagbago ni Dos sa loob ng kulungan. Marunong na itong magpakumbaba. Magpakabait ka dito para makalaya ka. Alam mo na naghihintay si na mami and daddy. Isa pa malalaki na ang mga anak ko. Wika ni Third. Malungkot na tumango si Dos at nagpasalamat sa pagdalaw nilang magkapatid. Nag-confess din ito ng naging saloobin. Bago sila tuluyang nagpaalam, humingi ito ng pabor sa kanilang dalawa ni Third na kung maaari, puntahan nila ang nadisgrasya nitong babae na si Nurse Mendy, ang dating nurse ng kanilang abuelo. Ipinagtapat nito sa kanilang ginalaw nga nito ang nurse at ngayon gustong humingi ng tawad ni Dos kay Mendy. Nangako naman silang magkapatid na pupuntahan ng babae. Hindi na ikinagulat pa ni Charlotte ang ibinalita ng nobyo tungkol kay Nurse Mendy na ginalaw noon ni Dos. Isa sa mga rason kung bakit ito nakulong,
Bukod pala kay Mendy, ay may isa pa itong ginalaw. Nakakapangilabot naman talaga ang lalaki. Mabuti na lang at napatawad niya na ito. Tingin niya ay baka tuluyang magbago ang lalaki pagkakita niya sa 3 cute na anak ni Dos. Matapos ang kasal ni na Charlotte at Uno na dinaluhan ng maraming kakilala at kaibigan ng pamilyang Montero, maging ang kanyang pamilya, tumuloy sila sa kanilang honeymoon sa isang sikat na tourist spot sa El Nido, Palawan. Isang napakagandang lugar na unang napuntahan ni Charlotte. Sabi niya sa asawa, ang gusto niyang honeymoon ay yung simple lang at ibinigay naman sa kanya iyon ni Uno. Dito natin bubuuin ang first baby natin, babe. Malambing na wika sa kanya ng katabing asawa. Ang ganda dito, babe. Gusto kong makita yung lagoon na sinasabi nila. Excited na parang batang saad ni Charlotte. Bukas papasyalan natin lahat. But for now, maglulunay muna tayo sa ibang lagoon. Mapanood yung tinignan ni Uno ang asawa bago marahang itinayo sa pagkakaupo mula sa kama. Ibang lagoon? Ano yun? Kunwari inosenteng tanong ni Charlotte na nangingiti dahil alam naman niyang ibig nitong sabihin. Nakangiting marahan siyang idinikit sa katawan nito bago pinatakan ng halik sa noo. I love you, Mrs. Charlotte Montero. Malambing nitong saad sa kanya. I love you too, Mr. Uno Montero. May kilig ang dating ng kanyang boses. Napakasarap na marinig mula sa asawa ang buong pangalan niya na karugtong ng pangalan nito na buong pusong ipinagkaloob sa kanya. Masasabi niyang isa siya sa pinakamaswerteng nabibilang sa karamihang babae na naghahangad ng taong magmamahal ng buong buo sa kanya. Napakabait ng may kapal dahil ipinagkaloob iyon at sa isang iglap, nasa harapan niya na ngayon. Nagpalitan pa sila ng sweet messages mag-asawa bago pinaglandas ni Uno ang labi nito mula sa tungkil ng kanyang ilong, pisngi, hanggang sa marating nito ang nag-aabang at nananabik niyang mga labi na agad namang tinugon ng babae at maalab na pinagsaluhan ng dalawang mag-asawa ang gabing yun na puno ng pagmamahal na kapwa hindi makakalimutan ng dalawa. Sa buong isang buwan, naging masaya ang kanilang honeymoon. Sulit yung ilang taon nilang paghahanda. Si Uno yung tipong hindi nagmamadaling magpakasal sila, kundi sinabi nito sa kanya na bago sila lumagay sa tahimik na buhay, yung kapwa na sila ready at hindi pagsisisihan ang ngalan ng pagpapakasal dahil wala na iyong bawian. Nakatali na sila sa isa't isa bilang mag-asawa at ang desisyon ng isa ay siya ring desisyon nilang dalawa. Sa haba ng panahon na magkasintahan ng dalawa, ay nakilala na nila ang ugali ng isa't isa at kapwa nila tanggap yun. Si Uno ay pasensyoso habang si Charlotte naman mainitin ang ulo na madali namang mawala kapag naglalambing ang lalaki. Kung noon ay may nakasanayan sila mga bagay na ay kailangan iyong baguhin at nakapag-adjust na ang dalawang couple. Maraming beses nilang pinag-usapan na wala silang pag-aawayan na hindi mapag-uusapan ng maayos. Nang magdalang tao si Charlotte ay mas lalong napuno ng pagmamahal sa loob ng tahanan. Ilang buwan pa lang noon simula nang sila'y kasal at may blessings na kaagad. Ingatan mo yung pinagbubuntis mo, anak, at nag-iisang apo namin yan ng itay mo. Excited na wika ni inay habang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Ang sabi niya sa asawa, nais niyang mag-stay muna sa kanila hanggang sa makapanganak siya, pero hindi pumayag si Uno. Bagkus kumuha ito ng 2 maid na mag-aasikaso sa kanya habang nasa trabaho siya. 5 buwan na noon ang kanyang tiyan at bagaman may 6 ng apo ang magulang ni Uno, excited pa rin ang mag-asawang makita ang nag-iisang apo sa kanila ni Uno. Kung triplets ang anak ni na Third at Marion, maging si Dos at Mendy, sila ni Uno ay nag-iisa lamang. Todo kantsaw pa si Third sa kapatid dahil mahina daw ito. Pero tawa lamang naman ang isinasagot ng asawa. Wag ho kayo mag-alala, inay. Susundan ko kaagad yan. Si Uno ang sumagot mula sa pintuan ng kanilang malawak na komedor. Kung dati masikip ang kanilang bahay, ngayon ay hindi na sila nagsisiksikan simula nang iparenovate niya gamit ang pera ni Uno. Aba, dapat lang Uno para naman hindi ako dihado. Sinabalai ang daming apo tapos ako heto nag-iisa lang. Aba, hindi ata patas yun. Nagrereklamong singit ng kanyang ama. Naghalakhakan pa ang 2 lalaki. Mukhang nagkasundo sa topic nila. Pati tuloy ang kanyang ina ay natatawa. O siya, magsikain na tayo at luto na itong ulam natin.
Pagkuway naghain ng kanyang ina, isa sa pinakagusto niyang rason kung bakit siya umuwi dito sa probinsya ay ang luto ng kanyang ina. Namimiss niya ang ginataang gulay nito, partner ay daing. Habang kumakain, pinag-uusapan naman nila ang gagawin kinabukasan. Siya naman ay walang ibang gusto kundi dalawin ng nag-iisang kaibigan na si Marian. Huling kita yata nila yung ikinasal sila ni Uno dahil napirme ito sa asyenda. Matapos maghapunan, nadatnan niyang may kausap sa cellphone si Uno sa kanilang silid. Sinenyasan siya nitong lumapit. Si Third ang kausap ng kanyang asawa at naririnig niyang sasamahan si Mendy bukas sa kulungan upang dalawin si Dos. Bale, iyon ang pangalawang pagkakataong magkikita at makakapag-usap ang dalawa. Simula nang huli itong dalawin ng babae sa kulungan, na si Uno din ang kasama. At dahil busy si Third ay nakiusap ito kay Uno na samahan si Mendy at pumayag naman kaagad si Uno. Ano kaya ang mararamdaman ni Dos kapag nakita niyang mga anak nila ni Mendy? Tanong niya kay Uno matapos mag-usap ang dalawa. Siguro masaya at baka sina Pao, Miracle at Ian ang maging rason sa tuluyang pagbabago ni Dos. Tugon nito na inalalayan siyang umupo sa gilid ng kama. Alam mo babe, hanga ako sa pagmamahal ni Mendy kay Dos. Imagine ha, ginawan siya ng masama ng kapatid mo pero magpahanggang ngayon, mahal niya pa rin. Ang lupit, grabe. Iiling-iling si Charlotte habang sinasabi iyon. Hindi siya makapaniwala sa wagas na pagmamahal ni Mendy sa lalaki. Samantala noong pagtangkaan siya ni Dos, halos isang linggong hindi siya mapalagay dahil dumadalaw pa ito sa kanyang panaginip at magpahanggang ngayon, sariwa pa sa kanyang alaala ang mga sandaling yun. Kasi babe, mahal na talaga ni Mendy si Dos noon pa man bago siya gawa ng masama. Siguro tsaka lang na-realize ng kapatid ko ang pagkakamali niya matapos makulong. Tama lang ang naging desisyon ni Dad na hayaan ito doon. Ang laki ng pagsisisi niya habang nakikita akong humihingi ng tawad kay Mendy sa kulungan. Tsaka hindi ka maniniwala babe, kinilig ako sa kanila. Sabay tawa ni Uno. Napanguso naman siya. Talaga ba? Siguro kung nandun ako at pinanonood yung first meeting nila, baka naiyak ako. Ang haba kasi ng tiniis ni Mendy na wala sa tabi niya yung lalaking mahal at ama ng mga anak niya. Ang hirap kayang maglihi na wala yung asawa. Kaya pala kawawa ako noong naglilihi ka. Ako yung nagsusuka. Iiling-iling na wika ni Uno na hindi makalimutan ng 3 buwang paglilihi habang si Charlotte naman natatawa ng iyon ay maalala. Paano si Uno ang napaglihian niya? Tuloy parang si Uno ang nagbuntis. Eto kasi ang nag-cravings at nagsusuka sa umaga. May kasama pang hilo tapos ay siya'y wala lang. Ang sarap pa ng tulog niya noon at nagigisnan si Uno sa loob ng banyo. May time pa nga natakot ito sa tubig at ayaw maligo. Ang cute nitong maglihi pa baby, kaya tawa siya ng tawa sa tuwing maaalala ang nakakatakot daw nitong experience sa pagbubuntis niya. Pero at least, hindi daw siya nahirapan kung di ito lamang. Nawala din naman ng 4 na buwan na ang baby nila sa kanyang tiyan. Sorry na babe, paglabas ni baby for sure, mabait ito't kamukha mo. Tatawa-tawa pa rin siya habang nakahiga na sila. Mas gusto ko kamukha mo babe, para nakikita kita sa anak natin. Sad nito habang hinahalikan ng tiyan niya. Abangan na lang natin kung sino ang kamukha. Pero gusto ko, ikaw, para kapag nakikita ko yung anak natin, ikaw ang maaalala ko. Palagi ka kasing nasa trabaho. Well see, pero ngayon matulog na muna tayo para healthy si baby, okay? Hinalikan siya nito sa noo at inayos ng higa bago pinindot ang switch ng ilaw sa kanilang uluhan. Kinabukasan, maagang umalis si Uno kaya pagising ni Charlotte ay wala na ito. Tanging note at isang pirasong fresh flower na pinita sa hardin ng kanyang ina ang iniwan ito sa gilid ng kanyang kama. Napangiti naman si Charlotte sa kaswitan ng asawa at inamoy ang bulaklak. Walang araw na hindi nito pinaramdam ang pagmamahal sa kanya. Nang maalalang papasyalan niya pala si Marion at ang triplets nito, madali na siyang bumangon at nag-prepare. Naligo na muna bago lumabas ng kanyang silid. Sakto namang nasa kusina ang kanyang ina. Anak, maaga pa umalis si Uno at dadalawin daw itong kapatid niya sa kulungan. Heto, namitas siya ng prutas para agahan mo. Nakangiting bungad ng kanyang ina. Good morning, Nay. Nagpaalam sa akin yun kagabi. Ani ang umupo. Ipinaghiwa siya kaagad nito ng manggang hinog tsaka inihain sa harapan niya. Kailan nga ba labas ng kapatid niya?
Balita ko may anak daw ito, kawawa naman. Habang nagtitimpla ng kape para sa sarili ay wika nito. Ang alam ko, 6 na taon ang hatol sa kanya. Pero nakailang taon na rin naman ito sa loob ng kulungan kaya siguro malapit na siyang lumaya. Paliwanag niya habang nilalantakan ng almusal na mangga. Nailing naman ang kanyang ina. Ang saklap ng nangyari sa isang anak ni na Amelia. Sa pagkakaalam ko mabait ang mag-asawang yun. Maging itong mga kapatid niya. Yung napangasawa nga ni Marian na kamukha ni Uno, wala akong masabi doon. Tignan mo naman yung buhay ngayon ni na Mario na iniwan lamang ng kanyang pabayang ama. Kung dati pinag-uusapan lamang sila sa kanto, ngayon tinitingala na. Kaganda ng bahay at tiles pa. Naku Nay ha, baka mamaya minamarites mo yung best friend ko ha. Baka sumasali kayo kay Aling Lukring. Alam mo naman yun madaldal. Kunwari ay galit niyang saad. Naku anak, naririnig ko lang yung pinag-uusapan dyan sa labas. Kung tayo nga hindi nakaligtas eh. Ang balita, nireto ka daw ni Marion dito kay Uno para naman yumaman din tayo. Pero alam kong hindi totoo yan dahil maganda ang anak ko. Kahit sino pwedeng magkagusto. Mayaman o mahirap, basta yung mahal ka't hindi sasaktan sapat na sa amin iyon ng ama mo. Pahayag pa ng ginang, hindi niya napigilang yumakap sa ina. Mabait kasi ito't maunawain, kaya nga sa kabila ng kahirapan nila, napakaswerte niya sa lahat ng bagay. Mula sa magulang hanggang sa kanyang asawa, maging sa mga kaibigan, wala na siyang mahihiling pa, kundi ang maging healthy ang paparating nilang anak ng kanyang asawa. Ilang taon pa ang lumipas, matapos makapanganak ni Charlotte at ngayon, ginaganap ang pag-iisang dibdib ni na Mendy at Dos. Sa wakas nakalaya ang lalaki at tuluyang nagbago dahil na rin siguro sa 3 anak. Nakikita niyang masayang-masaya ang dalawang couple. Pareho pang ang umiiyak ang dalawa habang nagsusumpaan sa harap ng altar. Lalo na si Mendy na napakatagal nag-antay sa lalaking mahal. Naging emosyonal ito mula nang pumasok sa loob ng simbahan. Maging ang kanyang biyenan, mga kapatid na nakakaalam sa love story ng dalawa, ay naging emosyonal. Kahit siya'y napaiyak habang umiiyak si Mendy na nangangako kay Dos na magsasama ang dalawa sa hirap at ginahawa, na para bang kaya nitong magtiis sa napakarami pang pagsubok na pagdadaanan ng mga ito. Charlotte, napalingon siya nang tawagin ni Dos matapos ang selebrasyon ng kasal. Iilan na lang ang bisita noon at nagpaalam na. Dos, congratulations! Ngiti niya sa lalaki at naglahad ng kamay. Natutuwa siya sa nakikitang pagbabago nito, na mapagmahal na asawa at ama sa mga anak. Saksi siya sa unang pagtatagpo ng mag-aama at napaiyak siya noong time na yun. Charlotte, I'm sorry sa nagawa ko noon. Alam kong malaking pagkakamali dahil mahal na mahal ka ni Uno. Ang sama ako. Pwede mo ba akong sampalin? Seryoso nitong saad. Dos, marami nang nagbago't nangyari. Alam kong marami ka na ring pinagdaan ng hirap at pagtitiis sa loob ng kulungan. Kaya sapat na yun. Isa pa, matagal na kitang napatawad at kinalimutan na ang nangyari. Pamilya na tayo ngayon. Tinitigan siya nito at ngumiti. Salamat Charlotte. Hinawakan siya nito sa kamay. Sakto namang dumating si Mendy na mukhang kanina pa hinahanap ang asawa. Inakbayan kaagad ito ni Dos at hinalikan sa labi. Hay nako, makalis na nga dito, tahanapin ko lang si Uno. Mukhang naiinggit ata ako. Natatawa siyang tumalikod. Narinig pa niyang natawarin ng dalaga. Mabilis naman din niyang nakita ang asawa, nakausap ang iba nilang mga bisita, maging ang mga magulang nito'y naroon din. Inakbayan siya agad at nabaling bigla sa kanila ang usapan. Malaki na nga raw ang nag-iisang anak kaya pwede nang sundan. Mukhang masunurin naman si Uno dahil tatawa-tawa lang ito palibhasa'y lasing na. Pero nakikita niya kung sino ang mas higit na masaya ngayon. Walang iba kundi ang kanyang biyanan na sa haba ng panahong inasam na magbago si Dos at makasama ng katulad nitong pagkakataon ay natupad na. Humingi ng tawad si Dos sa akin kanina. Patulog na sila nang banggitin niya kay Uno ang tungkol sa pag-uusap nila ni Dos kanina. Alam ko, nakita ko kayo kanina. Isa pa, nagpaalam siya sa akin na kakausapin ka niya. Natutuwa ako sa kanya, babe. Ang bait niya na ngayon. Isa na siyang maamong tupa. Wala na sa kanya yung espiritu ng dating Dos.
Alam mo bang bumubulwak yung luha ko kanina habang kinakasal sila ni Mendy? Mas naiyak pa ako sa kanila kaysa noong ikinasal tayo. Natatawa niyang saad. Nakita ko nga. Pero babe, wag na natin silang pag-usapan. May gusto kasi akong gawin ngayon eh. Nakangisi ang lasing na asawa habang namumungay ang mga mata nang hawakan siya sa magkabilang balikat. Napairap naman siya. Mukhang iba ang epekto kay Uno sa inuwing alak ng ama nito galing ibang bansa. Nang halikan siya nito sa kanyang leeg, paakyat sa puno ng tenga na nagbigay sa kanya ng kakaibang init. Sabik na hinalikan nito ang labi niya habang inihihiga siya nito sa ibabaw ng kama. Sa totoo lang, hindi siya sanay na ganoon si Uno pero nagustuhan niya kung paano siya nito aangkinin sa gabing yun. Palagay niya, gusto na talaga nitong humabol ng anak sa mga kapatid nito. Mami, bakit kayo po ang nag-drive, hindi si Daddy? Tanong ng anak nilang si Eugene, ang kanilang baby girl. Nasa backseat ito at kasama ang yaya. Si Uno naman ay nasa passenger seat, nakasandal sa headboard ng sasakyan. Nakapikit pa ang mga mata, halatang may hangover. Tanghali na iyon at pauwi na sila sa bahay. Anak, may hangover si Daddy. Si Uno na mismo ang sumagot sa tanong ng anak nila. Ano po yung hangover, Daddy? Kunot noo si Eugene. Anak, ang hangover kapag umiinom ka ng alak plus pinagod ng mami sa gabi. Yun ang hangover. Paliwanag ni Uno nang umisi. Mabilis na lumipad ang isang kamay ni Charlotte sa asawa. Talagang siya pa ang may kasalanan, siya itong pinagod kagabi ni Uno dahil nakadalawang round. Napahagik-gik naman ang anak nila kahit na hindi nito naintindihan ang sinabi ng ama. Ah, ganun. Kasalanan ko yun, babe? Galit na tanong ni Charlotte at muli pang hinampas ang asawa. Aray, guilty ka ba? Wala akong sinabi, nag-enjoy pa nga ako. Tugon ni Uno, ang lakas ng tawa nito. Daddy, dapat hindi ka uminom ng wine para hindi ka pinagod ni Mami. Kasalanan mo po yun. Singit ni Eugene na walang kamalay-malay sa tinutukoy ng ama. Lalo namang napahalakhak si Uno na pumuno sa loob ng sasakyan. Naku, pasalamat ka, nagmamaneho ko. Gigil na bulong ni Charlotte, hindi naman iyon pinansin ng lalaki. Minsan lang naman anak, nga pala may surprise si Daddy. Saad pa ni Uno. Ha? Wow! Ano po yun, Daddy? Excited na tanong ni Eugene. Next year, may baby brother ka na. Tugon ng langon nitong ama na tila ba nakakasiguro. Napaubo tuloy si Charlotte sa kalukuhan ni Uno. Pati anak nila idinadamay nito. Si Yaya habang nakikinig ay nakangiti lang. Yehey! I want baby brother like Ian and Pau. Binanggit pa nito ang mga pinsan na anak ni Mendy at Dos. Kalaro kasi ito ni Eugene kapag dinadalaw nila ang lolo at lola nito. Pumapalakpak pa sa tuwa ang bata at nagtatalon. Si Charlotte na bagaman nabalas sa pagmamaneho, hindi maiwasang matawa. Hindi rin naman nagkamali si Uno na magbubunga ang nangyari sa kanilang dalawa ng gabing yun dahil pagkalipas lang ng 1.5 buwan, susuka na si Uno sa loob ng banyo.